Ang pinakamadamdaming Korean drama ng taon ay opisyal ng inilabas, nangangakong magpapaluha sa milyon-milyong manonood. Ang mga madaling maapektuhan ay maaaring umiyak ng hanggang 8 beses sa isang episode lamang. Siya ang pinakakilalang mapusok na loan shark sa palengke. Sa edad na 80, araw-araw siyang pumupunta upang kolektahin ang pera mula sa mga may utang. Siyempre, mayroon pa ring mga matitigas ang ulo na ayaw magbayad. Para sa mga kasong ito, may sarili siyang paraan ng paghawak. Diyos ko, bakit ba ang tigas ng mukha ng matandang ito na parang patay gutom? Hindi ko babayaran ang 600,000 won. Umalis ka. Papatayin ko kayo. Tingnan mo, may suot na akong rubber gloves. Noong una, inakala ng may utang na nananakot lang ang matanda. Ngunit nang lumingon siya, natuklasan niya na ang mga sulok ng bahay ay natakpan ng nelon tarpaulin at may likido na parang dugo sa sahig. Bago pa siya makabawi, inilabas ng matanda ang isang bag ng matutulis na kagamitan, bumubulong na pumipili kung alin ang gagamitin. Natakot ng gusto ang may utang, nagmamadaling kinuha ang lahat ng barya sa kanya at nagmakaawa. Ay marinate mo yan. Teka, bakit mo ginagawa yan? Nagbayad na ako. Mula noong siya ay 30, sinimulan na niya ang pagpapahiram ng pera na may mataas na tubo. Halos lahat ng maliliit na negosyante sa palengke na ito ay may utang sa kanya. Tuwing nakikita siya, naiinis sila at minumura siyang walang hiya. Mayroon pa ngang sinadyang bumuhos ng maruming tubig sa kanya, ngunit palaging nailagan ito ni Oeson. Sa kabila ng masamang reputasyon, hindi siya kailanman kumuha ng dagdag na sentimo, ni hindi siya nananamantala kaninuman. Madalas pa nga siyang tumutulong sa mga pamilyang nahihirapan. Ang motibasyon ni Oeson na magpatuloy sa loob ng 50 taon ay siya ring tanging kahinaan niya, ang kanyang paralisadong asawa. Napakaganda ng relasyon ng mag-asawa. Palagi siyang nagpapatawa sa kanyang asawa pagkatapos ng mahirap na araw ng trabaho. Ang kinupkop na anak na babae ay nakarinig ng tawanan at tahimik na lumabas, mas gugustuhin pang mahimatay kaysa kumain ng e-dog food, pagpapakita ng pagmamahalan. Sa totoo lang, palagi siyang nakadarama ng pagkakasala sa kanyang asawa. Dahil sa kanya kaya siya nabuhay hanggang ngayon. Nais sana niyang mas maaga siyang namatay upang hindi na mahirapan ng ganyan ang kanyang asawa. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nalungkot si Oeson at nagpahayag ng kanyang damdamin sa pusa ng bahay. Ang kanyang asawa noong bata pa ay mapaglaro, madalas magpahid ng chili paste sa kanyang kamay na kunwari ay naputol ang daliri. Ngunit isang araw, naganap ang isang tunay na aksidente. Napaiyak siya ng husto noon. Ngayon, palagi niyang iniisip na nagbibiro pa rin ang kanyang asawa upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang araw na iyon, ang mag-ina ay naghahabol ng utang nang matuklasan nilang namatay na ang may utang. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Oeson na kunin ang pera. Hindi maintindihan ng kanyang anak na babae kung bakit, hindi para magsaya ang tao sa pag-utang, kundi para suportahan ang kasal ng kanyang anak. Hindi ba siya kaawa-awa? Ang kanyang asawa ay naaksidente at nakaratay sa kama, at kailangan niyang gamitin ang insurance money nito para ipautang. Inaalipusta siya ng mga tao na masama, na dapat mamatay, at iniinsulto siya araw-araw sa palengke. Hindi ba siya kaawa-awa? Ikaw ang pinakakaawa-awa. Masasandaling marinig niyang binanggit ni Oeson ang tungkol sa pera. Nagalit agad ang anak na babae ng umutang. Kahit paano, bigyan naman nila ng kaunting pera ang kanyang ama para sa pambayad sa libing. Ngunit nang malaman niyang 370,000 won lang ang utang, agad niyang kinuha ang kanyang pitaka. Pagkatapos ay kinuha ang pera mula sa condolence envelope sa mailbox at galit na isinubo ito sa kamay ni Oeson. Sinubukan niyang ibalik ang kaunting pera para sa paglilibing ngunit inagaw ito ng babae. Hindi ko kailangan ang pera mo. Umalis ka. Sa tingin mo ba hindi ka mamamatay? Kapag namatay ka at nakita mo ang tatay ko, hindi ka ba nahihiya? Isusumpa ko na mapupunta ka sa impyerno. Sa daan pa uwi, patuloy na umalingaw sa pandinig ni Oeson ang mga pagmumura. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili kung talagang may impyerno at langit sa mundong ito. Kung mayroon man, saan pupunta ang mga taong katulad niya? Sa totoo lang, hindi siya natatakot mapunta sa impyerno. Natatakot lang siyang madamay ang kanyang asawa na naging matuwid sa buong buhay nito. Takot siyang hindi na sila magkikita pang muli. Ang anak na babae sa tabi niya ay nagpilit na tiyak na mapupunta siya sa langit. Lumalabas na, maraming taon na ang nakalipas, inampon ni Oeson ang isang batang babae na may kaawa-awang kalagayan. Kaya, lubos siyang naniniwala na ang kanyang ina ay mapupunta sa langit. Nang gabing iyon, nanaginip si Oeson ng masama. Pero tila nananaginip siya ng masama. Wala, gusto mo bang hawakan ko ang kamay mo? Kinaumagahan, bumili siya ng isang palumpo ng bulaklak pa uwi. Pinuri din siya ng kanyang asawa na maganda na parang bulaklak kahit likod lang ang tingnan. Gusto niyang sabihin ng kanyang asawa kung may kakaiba sa kanyang likod. Hindi niya inasahan na sasabihin nito na ang kanyang likod ay nagpapahayag ng kalungkutan. Dahil sa kanya, nawala ang kanyang magandang kabataan, kaya malungkot ngunit maganda. Ang dami mong sinasabi. Kapag pinuri mong maganda ang isang matanda, sasabihin nilang nalilito ka. Hayaan mo silang magsalita. Ano ang kinalaman nila kung pinupuri kong maganda ang aking asawa? Maganda ka noong 20 ka, at mas maganda ka ngayon. Nang gabing iyon, nang umuwi si Oeson mula sa trabaho, bigla niyang sinisi ang kanyang asawa na muling nagbibiro. Sa simula, hindi maintindihan ng anak na babae kung ano ang nangyayari.
lalaki. Nang makapasok siya sa silid, sa kanya lang nalaman na tahimik nang pumanaw ang asawa ni Oh Ai-sun. Umalis na siya, opo, ang buhay ay parang mga kumukupas na bulaklak. Kahit anong pagdidilig at paglalagay ng pataba ang gawin, hindi na ito mabubuhay. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay isang malaking dagok kay Oh Ai-sun. Patuloy na bumaba ang kanyang kalagayan. Ngunit may isang tao na palaging nag-aalala sa kanya. Pagkalipas ng kalahating buwan, habang nagkokolekta ng upa, biglang nagkagusto ang anak na babae sa anak ng umuupa. Ano nang ginagawa mo? Nako, ang init ng panahon ngayon. Kinabukasan, inayos ni Oh Ai-sun ang isang pagtatagpo para sa dalawa. Ngunit pagkatapos ay sinira ng anak na babae ang mga bagay sa bahay ng binata, nagmura at humingi ng bayad sa kanya. Hindi maintindihan ni Oh Ai-sun kung ano ang ginagawa ng kanyang anak, kaya dali-dali niya itong hinila palabas. Sa totoo lang, alam na alam ng anak na babae sa kanyang puso. Kung sino ang umalis ay mamamatay, sino ang hindi nakakaalam. Malungkot ako, kahit umalis ka, huwag kang umalis ng ganoon kahirap. Pagod ka na sa pag-aalaga sa iba. Gusto kong magpahinga, malaki na ako, hindi ko na kailangan ng iyong pangangalaga. Ngayon ay ako naman ang mag-aalaga sa iyo, ayaw mo. Ang oras ay parang buhangin sa kamay, habang mas gusto mong hawakan ng mahigpit, mas mabilis itong dumadaloy. Hindi nagtagal, namatay si Oh Ai-sun. Ang kanyang libing ay dinaluhan lamang ng kanyang kinukop na anak na babae. Biglang may hindi nakikitang panauhin ang lumitaw sa funeral parlor. Malakas niyang tinawag ang pangalan ni Oh Ai-sun ng 3 beses, at pagkatapos ay lumitaw ang kaluluwa niya. Lumabas na siya ay isang sugo mula sa impyerno na nagdadala sa mga kaluluwa sa lugar ng paghuhukom. Bago siya namatay, hiniling ng matanda na iparating sa kanyang asawa na siya ay naglakad ng mag-isa gamit ang sarili niyang mga paa. Hindi nagtagal, huminto ang tren patungo sa lugar ng paghuhukom sa harap ng funeral parlor. Bago sumakay sa tren, malungkot na tiningnan ni Oh Ai-sun ang kanyang anak na babae. Nang sumara ang pinto ng tren, saka lang niya napansin na maraming kaluluwa sa loob. May dalawang mag-ama na nalilito, isang binata na humihinga ng malalim, at isang grupo ng mga tao na nakaluhod at nagdarasal na mapunta sa langit. Ang tanawing ito ay nagpahirap din kay Oh Ai-sun. Pagkaraang dumaan ang tren sa ilog Sandu, biglang dumilim ang paligid, at ang mga kaluluwang may galit ay patuloy na bumabangga sa bintana. Sa oras na ito nagsimula ang paglilitis, ang binata ay hinigop pababa sa impyerno. Kasunod ay ang mapagkunwaring lalaki, ang walang galang na estudyante. Sa isang kisap mata, mahigit 1-0 kaluluwa ang itinapon sa impyerno. Sumara ang pinto ng tren, at ang natitirang mga kaluluwa ay malapit ng umakyat sa langit. Sa kabutihang palad, kabilang si Oh Ai-sun sa kanila. Gayunpaman, bago siya manirahan, kailangan niyang sagutin ang dalawang tanong. Ang unang tanong ay, sino ang gusto niyang makasama? Kung ang taong iyon ay hindi sumang-ayon, hindi niya maaaring makasama ang mga ito. Maaari ko bang itanong na saan si Park Mak-cheon ngayon? Si Park Mak-cheon, sandali lang po. Si Park Mak-cheon, na ipinanganak noong 1940 ay nasa langit ngayon. Napakaganda. Kung gayon, si Park Mak-cheon, pinili rin niya kayo. Maaari kayong mamuhay ng magkasama. Ang pangalawang tanong ay, anong edad ang gusto mong taglayin? Binigyang diin ng anghel na kapag napili, hindi na ito mababago. Naalala ni Oh Ai-sun ang sinabi ng kanyang asawa, bago ito pumanaw na siya ay pinakamaganda sa edad na 80. Pinipili ko ang 80. Sige, 80. 80, dahil napakakaunti ng pumipili ng 80, nagbigay ang langit ng isang pindutan. Dahil sa katandaan ay mahirap makipag-usap ng normal, sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa pindutan na ito, maaari niyang sabihin ang iniisip niya nang hindi nagbubukas ng bibig. Mabilis na tumibok ang puso ni Oh Ai-sun. Ang unang bagay na nais niyang gawin kapag nakita niya ang kanyang asawa ay hawakan ang kanyang kamay. Tingnan ang mukha na matagal na niyang hinahanap at halikan siya ng maalab. Nakakabaliw talaga, Diyos ko. At ganoon na nga, si Oh Ai-sun, sa kanyang 80 taong gulang na anyo, ay nag-doorbell sa bahay ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang nagbukas ng pinto ay isang binata. Mahal, ano? Oh Ai-sun, patay na. Naniwala si Oh Ai-sun sa sinabi ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito, kaya nagpasya siyang panatilihin ang kanyang 80 taong gulang na anyo. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang asawa ay pipiliin ang kanyang 30 taong gulang na anyo. Kailangang sabihin na ang pagkakaroon ng isang batang asawa ay talagang nakakapagmalaki, ngunit isa pang pag-iisip ang sumibol sa kanyang puso. Para ba tayong mag-asawa na nagmamahalan? Para tayong mag-ina? Natutuwa akong makita ka, parang nakikita ng isang ina ang kanyang anak. Ang buwisit na pindutan na ito, iyon nga ang naririnig kong sinasabi, eksklusibo para sa mga taong 80 pataas. Si Oh Ai-sun, na puno ng pag-asa sa muling pagkikita, ay gusto nang umuwi ngayon. Kahit na pinasaya siya ng kanyang asawa, nagplano para sa kinabukasan, o nagbalik tanaw sa magagandang alaala noong nabubuhay pa, hindi pa rin siya sumaya. Kumbinsido siya na walang sinuman ang magkakagusto sa isang kulubot na matandang babae. Pareho tayong matanda na, hindi na tayo bagong kasal. Balak bang bumata ng matandang iyon para makasama ako? Dapat naalala niya ang sinabi niya. Ang buhay sa langit ay tila hindi kasing ganda ng inaakala. Pinili ng lahat ang kanilang pinakabata at pinakamagandang anyo. Walang matatandang tao na makikita. Bumuntong hininga si Oh Ai-sun, tiningnan ang kanyang kulubot na kamay, at napuno ng hindi maipaliwanag na pait ang kanyang puso.
Ilang hakbang pa lang, hingal na siya, at ang matagal na pagtingin ay naging sanhi ng pagkatuyo at paglabo ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi ito langit. Sa pagkakataong ito, biglang nakita ni Oh Aison ang isang babaeng nakaitim na nakatingin sa kanya. Ngunit sa isang iglap na wala ang babae. Kinaumagahan, dinala siya ng kanyang asawa sa welcome party para sa mga bagong residente ng komunidad sa langit. Sa daan, lahat ay tumitingin sa kanya ng may kakaibang tingin na nagpahiya sa kanya. Pagdating sa gate ng lugar ng pagtitipon, kailangang umalis ng kanyang asawa para magtrabaho, kaya nag-isa si Oh Aison. Upang mabawasan ang tensyon at pagkamahiyain, siya ay kusa na bumati sa batang babae na nakaupo sa harap niya. Ay, ang cute. Ano ng pangalan mo? Park Gwan-sik. Ito ang biyenan ko. Ang pangalan niya ay Park Gwan-sik. Lumalabas na pinili ng biyenan ang anyo ng isang batang babae dahil sa isang pangako noong nabubuhay pa siya sa kanyang manugang. Ang kanyang manugang ay may sakit sa loob ng maraming taon at dahil sa maingat na pangangalaga ng kanyang biyenan, kaya siya nabuhay hanggang ngayon. Alam niyang malaki ang utang na loob niya sa biyenan, hindi niya ito mababayaran sa buhay na ito, kaya bago siya mamatay, nakiusap siya sa biyenan ng isang bagay. Kung may susunod na buhay, maging anak niya sana ang biyenan para maalagaan niya ito at makabayad sa utang na loob. Pumayag ka sana, masige, sa susunod na buhay, magiging anak mo ako. Anak, inaantok na ako. Sige, ma, halika rito. Ang pagtitipon ay pangunahing nag-anunsyo ng dalawang bagay. Ang una ay hindi dapat lumabag sa mga regulasyon ng langit, kasama na ang karahasan at pagmumura, dahil kung hindi ay ibababa sila sa impyerno. Ang pangalawa ay ang tulungan ang mga bagong miyembro na sumali sa mga club batay sa kanilang mga interes. Pagkaalis sa pulong, nakita ni Oh Aison muli ang babaeng nakaitim. Bago pa siya makaisip kung sino ito, naglaho na naman ang babae. Dahil dito, hindi nakatulog si Oh Aison ng gabing iyon. Sumunod siya sa nakasanayan niya, niyakap ang unan at lumipat sa kwarto ng kanyang asawa, humiga sa sahig. Sa sandaling iyon, ang kanyang asawa ay bumaling at inilabas ang isang kamay. Nagulat si Oh Aison at dali-dali niyang hinawakan ang kamay na iyon. Ngunit hindi niya alam na gising pa pala ang kanyang asawa. Kinabukasan, bago magsimula ang pagpupulong, pinaalis ni Oh Aison ang kanyang asawa. Ayaw niya talagang sumali sa pagtitipon na puro kabataan. Habang hindi niya alam ang gagawin, may isang grupo ng matatanda ang dumaan sa likuran. Sinundan niya agad sila ng walang pag-aalinlangan. Kakaiba ang grupong ito. May isang matanda na mahina ang paningin na patuloy na umaamoy ng isang bagay. Ang batang lalaking putol ang dila sa tabi niya ay patuloy na isinusubo ang bola ng tennis sa kamay ni Oh Aison. Nagtataka siyang nagtanong sa isang matandang babae na mukhang normal kung ano ang ginagawa nila. Sumagot ang matandang babae na naghihintay silang lahat sa kanilang may-ari. Sa pagkakataong ito, inamoy na naman ng matandang lalaki na mahina ang paningin ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ng anghel na dumating na ang may-ari ng lahat. Ang mga miyembro ng kakaibang grupo ay patuloy na lumingalinga hanggang sa makita nila ang mga pamilyar na mukha. Lahat sila ay masayang tumakbo patungo sa kabilang direksyon at pagkatapos ay bumalik sa kanilang anyo bago mamatay. Tama, silang lahat ay mga aso na namatay dahil sa iba't ibang dahilan. Ang buhay ng aso ay 0 hanggang 12 taon lamang. Pagkamatay, sila ay nasa langit sa loob ng 10 taon, naghihintay sa kanilang mga may-ari para lang makita ulit sila. Ang matandang lalaking may mahinang paningin ay isa talagang asong gabay. Dahil masyado na itong matanda, tanging sa amoy lang nito makikilala ang may-ari. Nasaksihan ni Oh Aison ang lahat at doon niya nalaman na nagkamali siya ng pinuntahan. Kakahanap pa lang niya ng maupuan para magpahinga, bigla na namang lumitaw ang babaeng nakaitim. Sonia, bakit hindi mo ako makilala? Lumabas na ang babaeng nakaitim ay ang pusa pala na inalagaan ni Oh Aison. Kasabay nito, dahil labis na na-miss si Oh Aison, ang kanyang kinupkop na anak na babae ay nagpunta sa isang manghula. Ngunit ang manghula na ito ay isang manloloko na nagsisinungaling na hindi pa umaalis si Oh Aison dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Nang marinig ito, hindi napigilan ng kanyang kinupkop na anak na umiyak, tumayo at tumakbo palabas ng templo. Ang resulta ay naaksidente siya sa trapiko. Ang huling hakbang upang salubungin ang mga bagong dating sa langit ay ang dalhin sila sa silid ng mga alaala. May mga tumatawa ng malakas sa silid na ito, ngunit mayroon ding mga umiiyak ng umiiyak. Isinuot ni Oh Aison ang memory glasses. Sa isang iglap lang, bumalik ang oras noong siya ay nasa elementarya. Sinabi ng kanyang kaklase sa kanya na nakita niya ang isang babaeng multo na umiiyak sa tabi ng reservoir kagabi. Ang resulta, ng araw na iyon, mag-isa siyang nagdala ng parol sa tabi ng lawa. Ano nang ginagawa mo rito? Namimiss ko ang nanay ko. Ano? Bakit mo hinahanap ang nanay mo rito? Sabi ni Lola, baliw daw si nanay. Nahulog sa reservoir na ito at nalunod at sinabi niyang huwag ko na siyang hanapin pa. Tapos, narinig ko sa mga kaklase ko na may babaeng multo na nalunod dito. Siguro si nanay yon. Pagbabago ng tagpuan, humiram ang lola ng lumang pares ng sapatos na balat at minadali si Oh Aison na makipag-date sa isang lalaking diborsiyado at may anak. Inayos ko na makipagkita ka sa isang mayaman. Sa huli, hindi ka na maghihirap. Kailangan mong galingan. Sa daan papunta sa date, nakita ni Oh Aison ang kanyang magiging asawa na umibig sa kanya sa unang tingin. Tahimik na dumarating ang tadhana. Nang malaman niyang makikipag-date siya, nagpumilit ang kanyang asawa na tumaya. Kung makakarating siya sa lugar ng date bago dumating ang bus sa terminal, kailangan niyang makipag-date sa kanya. Bagaman hindi mas mabilis tumakbo ang kanyang asawa kaysa sa bus, napigilan niya si Oh Aison na makipag-date sa lalaking iyon. Mula rin sa sandaling iyon, umibig si Oh Aison sa lalaking ito na medyo magulo. Hawakan ng kamay ko, ipikit mo ang iyong mga mata, dadalhin kita sa ibang mundo. Ituring mo na lang na niloko
kanya sa isang pagkakataon. Gayunpaman, maikli lang ang kaligayahan. Hindi nagtagal pagkatapos ng kasal, ang kanyang asawa ay naaksidente sa sasakyan at naparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Mabilis na sinuri ni Oh Aison ang kanyang buhay. Sinabi ng tagapamahala ng langit sa kanya na ang masayang alaala noong nabubuhay ay madalas na nagtatago ng kalungkutan at sakit. Kung hindi ito gagaling, palagi siyang gagambalain ng mga alaalang iyon. Natapos ang pagtanggap at sinundo siya ng kanyang asawa pauwi. Ipikit mo ang iyong mga mata, dadalhin kita sa ibang mundo. Ituring mo na lang na niloko kanya sa isang pagkakataon. Habang pauwi na sila, biglang may lumitaw na bahagharing tulay sa unahan. Maraming namatay na aso ang tumakbo papasok sa langit at ang kanilang mga may-ari ay naghihintay sa kabilang dulo ng tulay. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan nila. Maaaring isang natatanging kapalaran ang muli nating pagkikita rito. Sa pagiging saksi sa tanawing nasa harapan, nagpa siya sina Hasuk at ang kanyang asawa na mamuhay ng maligaya sa paraiso. Subalit pagdating pa lang sa may pintuan, biglang yumakap sa kanyang asawa ang isang maganda at bata pang babae. Agad siyang nagselos, sinabunutan ang dalawa at humingi ng paliwanag. Lubos niyang hindi pinansin ang mga talulot na kulay ilila na nahuhulog mula sa itaas. Matapos silang tatlo ay kumalma, inamin ng kanyang asawa ang tunay na pagkatao ng babae. Noong nakaraan, siya ay isang tagapangasiwa ng sasakyang dagat sa paraiso. Sa unang araw ng kanyang trabaho, napansin niyang palaging nakatitig sa kanya ang babae, kaya hindi niya ito maiwasang alalahanin. Nang makarating ang barko sa impyerno, muntik nang mahila pababa ng malakas na puwersa ang babae. Nakita iyon, agad siyang tumayo at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan siya. Sa pagdinig ng pagdadahilan ng kanyang asawa, hindi maiwasang magselo si Hasuk. Gayunman, hindi matandaan ng babae kung sino siya. Nang bumaba sa barko ng paraiso, blanko ang kanyang isip. Wala siyang naaalala sa nakaraan, tanging ang pangalan lamang ng asawa ni Hasuk ang kanyang naaalala. Kaya't nagtungo siya rito. Dahil sa kabaitan, pinayagan ni Hasuk ang kanyang asawa na alagaan ang babae. Ngunit umaasa siyang aalisin ito kinabukasan. Ang gabi ay lumipas ng tahimik. Kinabukasan, habang naglilinis ng bakuran, hindi sinasadyang natuklasan ni Hasuk ang apat na talulot na nagtatala ng tagpo kung saan siya sumisigaw at nananabunot ng iba. Agad niyang tinanong ang kanyang asawa kung ano ito. Inamin ng kanyang asawa na kapag may ginawang masama sa paraiso, mahuhulog ang mga talulot na ito. Kung makakakolekta ng 6 na talulot, ang taong iyon ay ibabalik sa impyerno. Sa kasalukuyan, mayroon ng 4 na talulot si Hasuk, kaya mukhang kailangan niyang maging mas maingat. Upang mayalis na ang babae, tinanong niya ang kanyang kasamahan at bigla niyang nalaman na ang mga taong pumunta sa paraiso ay hindi maaaring mawalan ng memorya. Kung sakali mangyari ito, mayroon lamang isang posibilidad. Iyon ay ang mga kaluluwang dapat na mapunta sa impyerno ay palihim na tumakas patungo sa paraiso. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga takas. Kapag natuklasan, sila ay agad na ibabalik sa impyerno, nagtitiis ng mas masakit na parusa kaysa dati. Dahil sa takot na madamay, dinala ng kanyang asawa ang babae pauwi. Talagang hindi na matiis ni Hasuk. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mag-alala ng kanyang asawa para sa ibang tao. Isang babaeng hindi niya kilala, na tumakbo at natatandaan lamang ang kanyang asawa. Kailan pa siya nagkaroon ng ganoong kabutihang loob? Kaya, kinabukasan, nagpa siya si Hasuk na umalis sa bahay na ito. Noong nabubuhay pa sila, nagkasama na sila ng halos 60 taon. Araw-araw, naglalabas siya at nagluluto ng may pag-iingat dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Kaya natural lamang na umasa siya. Umasa siyang mamahalin at pasasalamatan din siya ng kanyang asawa. Ngunit pagdating sa paraiso, tila hindi na siya kailangan ng kanyang asawa. Ang pagpili ng batang hitsura ay hindi ba't para mabuhay muli bilang ibang tao? Ang pilitin ka na mamuhay ayon sa gusto ko, hindi ba't labis akong gahaman? Ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay hahanap ako ng ibang matandang lalaki na makakasama. Mabuti pa nga iyon. Dahil dito, umalis si Hasuk sa bahay sa paraiso. Tinanong niya ang tagapamahala at nalaman niya ang tirahan ng yumaong ina. Pagkatapos ay sumakay siya sa bus patungo sa nakaraan, naglakbay pabalik sa paraiso noong 1950 kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa daan, labis siyang nag-alala na sa ganitong anyo, hindi siya makikilala ng kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ng isang kubo. Nilinis ng napakalinis ang bakuran, maayos na nakasalansan ang mga banga ng kimchi, nakabilad ang pagkain at may mga manok na pinapalaki. Habang nagmamasid si Hasuk, isang dalagang babae ang lumabas ng bahay. Nay, si Hasuk ba natin yan? Diyos ko, Nay, hindi ba't si Hasuk mo yan? Nay, ang anak mo, ganyan nakalaki. Nagtaka si Hasuk kung paano siya nakilala ng kanyang ina sa ganyang itsura. Hindi niya inakala na sasabihin ng kanyang ina, aling ina ba ang hindi makikilala ang sarili niyang anak. Dagdag pa, masaya siya dahil nabuhay ang kanyang anak hanggang sa edad na iyon. Maraming masasarap na pagkain ang inihanda ng kanyang ina para kay Hasuk. Napansin niya na tila malungkot ang kanyang anak kaya tinanong niya kung nag-away ba sila ng asawa nito. Sa pandinig pa lamang ng pangusap na ito, malaking aliw na ang naramdaman ni Hasuk. Kahit paano, ang ibang mga babae kapag nag-away sila ng kanilang asawa ay makakabalik sa bahay ng kanilang ina, samantalang siya ay tahimik lamang na nagtitiis. Sa gabi, yumakap si Hasuk sa kanyang ina tulad noong bata pa siya. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na gusto niyang makasama ang kanyang ina at sinabi pa na kung alam lang niya ito, hindi na sana siya nag-asawa dahil hindi siya
mamaliitin ng kanyang ina kahit matanda na siya. Gayunpaman, nang marinig iyon, ikinuwento ng kanyang ina ang sarili nitong karanasan. Hindi nagtagal pagkatapos niyang mag-asawa, nagdala ang kanyang asawa ng isang kakaibang manamit na babae. Sa loob lamang ng isang buwan, nabuntis ang babae. Subalit ang bata ay inalagaan niya. Ang sanggol na nasa kanyang likod ay hindi umiiyak o nanggugulo, nakayuko sa kanyang mga bisig at natutulog. Gustong-gusto ng kanyang ina na ikuskos ang kanyang mukha sa buhok ng sanggol. Lumipas ang mga araw, biglang isang araw, naramdaman ng kanyang ina na kaawa-awa ang babae. Hindi pa siya nakayakap ng isang napakagandang maliit na nilalang. Pagkatapos, ang kanyang asawa at ang babae ay nagtungo sa hot spring. Nadiskaril ang sinasakyan nilang tren at pareho silang namatay. Kaya, inampun niya ang batang naulila. Sa buong panahon ng paglaki mo, mag-isa ka lang ba? Ang batang iyon ay ikaw ba? Sa tingin ko, ano ang kasalanan ng isang batang kasing edad mo? Dahil lang sa kapalaran kaya ka napunta sa akin. Sa kabila nito, ayaw kong tawagin mo akong ina. Sinabi ng kanyang ina kay Hadisi na kahit ayaw niyang magkaroon ng pagmamahal, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iisip tuwing naghihiwalay sila. Ngunit sa huli, wala silang kaugnayan sa dugo. Natatakot siyang kapag lumaki ang kanyang anak, ay kamuhian siya, aya't nagmatigas siya at umalis sa nayon. Akala niya, sa paglipas ng panahon ay makakalimutan niya, ngunit lagi siyang nag-aalala kung nagugutom ba si Hans. Maayos ba siya sa bahay ng lola? Noon niya naunawaan na ang mas matibay at mas mahirap ihiwalay kaysa sa kaugnayan sa dugo ay ang kapalaran ng pagtatagpo. Inay, kahit wala akong karapatan na tawagin mong ina, nagpapasalamat pa rin ako na hinanap mo ako. Haesu, inay, kinaumagahan, nakita ni Haesu ang kanyang asawa na nakaupo sa may pintuan. Sa sandaling lumabas ang kanyang ina, yumukod ang manugang na hindi pa nakita ang biyenan at nagbigay pugay. Ganoon, isinama ng mag-asawa ang regalo ng kasal na bigay ng ina at sumakay sa bus pabalik sa modernong paraiso. Kasabay nito, natagpuan ng tagapagpataw ng parusa ang babaeng may amnesia sa bahay ni Hansi. Lumalabas na ang babaeng may amnesia ay palaging nananaginip na dumating ang sugo ng impyerno sa paraiso upang hulihin siya. Saktong dinala ng asawa si Hansi pabalik sa bahay, kaya sinubukan niyang magpakita ng pagiging masunurin, umaasang kukupin sila ng mag-asawa. Ngunit hindi agad nagpahayag ng opinyon si Hansi. Nang gabing iyon, nagutom ang babae kaya kumain siya ng kanin na may pinakulo ang tubig. Hindi sinasadyang nakita ito ni Hansi na hindi makatulog. Marahil dahil sa awa o dahil din sa kanyang mabuting kalooban, kinuha ni Haesu ang pagkain sa refrigerator at inihanda sa mesa. Sinabi niya na marahil may dahilan kung bakit napunta sa ganitong kalagayan ang babaeng ito. Ang pagkikita nilang dalawa ay maituturing na kapalaran. Kaya, sana mula ngayon ay huwag na siyang matakot. Manatili lang siya rito hanggang sa maayos ang lahat ng problema. Kinaumagahan, tinitigan ng itim na pusa ang babae. Agad niyang napansin na sigurado siyang kilala siya nito. Gayunpaman, sa sandaling sasabihin na sana ng itim na pusa ang pagkatao niya, biglang nahuli ang atensyon nito ng mga paru-paro sa itaas. Hindi sinasadyang nakita ng mag-asawang Haesu ang tagpo ng paglalaro ng dalawa. Ito ang labis na ikinabahala ng asawa. Hindi ba't hindi gusto ng itim na pusa ang mga estranghero? Tama, sa bahay lang ito at kami lang ni Juna ang kilala nito. Dapat tandaan na si Juna ay ang ampon ni Haesu. Bukod pa rito, iba ang pananaw ng babaeng ito kaysa sa mga tao sa paraiso. Ang nakikita ng iba ay asul na langit, ngunit sa kanyang paningin ay ibang tanawin. Hindi lang makakapal na maitim na ulap kundi may kidlat at kulog pa. Kaya't palagi siyang may dalang payong tuwing lumalabas. Hapon na, nang sunduin ng babae si Haesu, lumipad ang isang shuttlecock patungo sa kanila. Sa bilis ng kidlat, binuksan niya ang payong, ginamit ang posisyon na ginamit ni Haesu noon para sanggahin ang maruming tubig noong nabubuhay pa siya upang maiwasan ang panganib. Ito ang ikinagulat ni Haefi sa kinatatayuan niya dahil bukod sa kanya, tanging ang ampon niyang si Juna lang ang marunong gumawa niyan. Nang gabing iyon, sinabi ni Haefi sa kanyang asawa ang kanyang mga pagdududa. Pinaghihinalaan niya na ang babaeng may amnesia ay si Juna. Subalit, naniniwala ang kanyang asawa na imposible iyon. Kung makikita si Juna sa paraiso, nangangahulugan iyon na siya ay namatay. Sino ba ang magnanais na mamatay ang kanyang kamag-anak? Kaya, agad na binaliwala ni Haesu ang ideyang ito. Nang gabing iyon, muling nanaginip ng masama ang babae. Tahimik siyang pumasok sa silid ni Haefi. Sumuot sa kumot at isinuksok ang kanyang kamay sa bulsa ng damit nito. Kinabukasan lang, nadiskubre ni Haesu ang kakaibang ginawa ng babaeng may amnesia. Naalala niya na mula bata hanggang lumaki, palaging natutulog kasama niya ang kanyang ampon sa ganitong posisyon. Kaya, pinag-ugnay niya ang lahat ng kakaibang pangyayari sa nakalipas na 2 araw. Sa huli, nagkaroon siya ng isang nakakatakot na ideya. Dinala niya ang babae sa sentro ng pagpapayo upang itanong kung ang kanyang anak na babae ay nasa paraiso. Natagpuan, ngunit ang kanyang address ay tila hindi rito. Kaya, patay na siya. Kung gayon, bakit hindi rito ang address? Nasa impyerno siya. Nang marinig niya ang sinabi ng empleyado, nagkamali si Haefi sa pag-aakala na ang takas na iniligtas ng kanyang asawa ay ang babaeng nasa harapan. At siya rin ang pinakamamahal niyang anak na si Juna. Mula noon, espesyal na inalagaan ni Haesu ang babaeng may amnesia. Kinabukasan, dinala ng babae si Haefi sa simbahan upang mag-sign in, nag-ipon ng sapat na oras para matubos ang nagawang kasalanan. Hindi inaasahang mayroong bagong parokyano na nagngangalang Cheonsin. Napansin ni Haefi na basang-basa ang taong ito, parang talsik
ng pawis. Habang nagtatrabaho, ikinuwento ni Cheonsin ang kanyang nakaraan. Lumalabas na si Cheonsin ay isang nagtitinda sa kalye, kumikita ng kaunting pera araw-araw para mabuhay. Hindi alam kung kailan nagkaroon ng amnesia ang kanyang asawa dahil sa katandaan. Ang kanilang buhay, bagamat hindi mayaman, ay medyo masaya, maliban lang sa palaging maihawak na pares ng chopsticks ang kanyang asawa. Saan man magbenta si Cheonsin, dinadala niya ang kanyang asawa roon. Palagi niyang iniisip na ang paghawak ng kanyang asawa ng chopsticks ay dahil gusto niyang kumain ng kung ano, kaya't araw-araw ay nagpapalit siya ng iba't ibang pagkain. Ngunit ang chopsticks na iyon ay hindi pa rin binitawan. Gayunpaman, muling dumating ang trahedya. Sa simula ay nakayanan pa niyang magtiis, subalit habang lumalala ang kanyang sakit, unti-unti siyang sumasakit hanggang sa hindi na siya makatayo ng tuwid. Nais ni Cheonsin na ipasok ang kanyang asawa sa nursing home, ngunit nahirapan siya sa halagang 1,000,000 won bawat buwan. Kaya't nagpasya siyang dalhin ang kanyang asawa sa isang marangyang hotel upang kumain para matupad ang hiling na hindi nito masabi. Pagkatapos ng masaganang pagkain, dinala niya ito upang magpakuha ng litrato para sa kanyang libing. Ang kanyang asawa lamang ay hindi pa rin bumibitaw sa chopsticks. Nang gabing iyon, nakaupo si Cheonsin sa kotse, luha ang luhaan. Kinamuhian niya ang sarili dahil sa kanyang kawalang kakayahan, hindi niya mabigyan ang kanyang asawa ng isang magandang buhay. Kahit may baril ng impyerno, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Kailangan mong hintayin ako sa lugar na iyon. Hindi ko gustong mawala ka. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salita sa kanyang puso, pinaharurot ni Cheonsin. Ito rin ang dahilan kung bakit siya basang-basa. Kasabay nito, hinahanap ng paraiso ang tumakas. Ipinahayag ng empleyado sa 3 asong inabuso hanggang mamatay na bagamat ang tumakas ay mukhang tao sa paraiso. Iba ang amoy nila. Marahil ay maaamoy iyon ng mga aso. Pagkatapos marinig iyon, agad na tinukoy ng 3 magkakapatid na aso ang target. Tama, iyon ang babaeng may amnesia. Ngunit naniniwala ang 3 magkakapatid na hindi sila maaaring umatake ng direkta, kaya nagpasya silang akitin ang asawa ni Ha-efi na kupkupin sila. Hindi, si Ha-esu ay allergic sa balahibo ng aso. Sa katunayan, natukoy na ng pamamahala ng paraiso ang target. Ang tumakas ay hindi ang babaeng may amnesia na nagtatago sa aparador, kundi ang kaawa-awang si Cheonsin. Ang dahilan kung bakit siya nagtungo sa paraiso ay simple lamang, gusto niyang malaman kung maayos ba ang buhay ng kanyang asawa. Subalit, ayon sa tuntunin, walang sinuman ang pinapayagang magbunyag ng impormasyon ng residente. Sa sandaling nasabko ang magkabilang panig, ang asawa ni Ha-efi, na isang kartero, ay tumakbo na maihawak na pulang scarf. Lumalabas na bago magkasakit, lihim na gustong maghabi ng scarf ng asawa ni Cheonsin para ibigay sa kanyang asawa bilang sorpresa. Sa katunayan, ang matinding pagkahilig sa pagkain na nakita ng asawa ay ang hindi natapos na pag-ibig ng asawa. Hindi lamang iniligtas ng asawa ni Ha-efi si Ha-efi, kundi lihim din niyang sinabi kay Cheonsin na pagkatapos lamang natiisin niya ang lahat ng parusa sa impyerno, makikita niya muli ang kanyang asawa sa paraiso. Dito, binitiwan na ng takas na si Cheonsin ang paghihigpit sa kanyang puso. Kinagabihan, nakita ni Ha-esu ang babaeng may amnesia na natatakot sa loob ng aparador at inalo niya ito. Huwag kang matakot, Zuna. Hindi inaasahang ang boses na iyon ay umabot sa tainga ni Zuna na kasalukuyang papunta sa impyerno. Ito ay isang kakaibang libing. Sa bulwagan ng patay, wala lamang ang larawan ng namatay kundi tila hindi rin nagluluksa ang kanyang pamilya. Ang 2 bata ay abala sa paglalaro sa kanilang mga telepono at ang asawa ay nakahiga at natutulog. Sa katunayan, upang kumita ng pera para sa pamilya, ang lalaking ito ay madalas na umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi, walang oras na makasama ang kanyang pamilya. Ayaw niyang magpakuha ng litrato at hindi rin siya hinilingan ng kanyang mga anak na magpakuha ng litrato, kaya wala siyang ni isang disenteng larawan para sa libing. Upang mapayapang umalis ang lalaki ng may dignidad, espesyal na hiniling ng tagapamahala ng paraiso sa asawa ni Ha-efi na magdala ng isang larawan para sa libing. Nakakita si Ha-efi ng isang sugo ng impyerno na nagdala ng isang pamilya ng 3 sa tren ng paghukom. Ang detalyeng ito ay kailangang tandaan dahil babanggitin ito sa huli. Nagkataon na ang pamilyang ito ng 3 ay nakaupo sa tapat ng asawa ni Ha-efi. Sa madaling panahon, huminto ang tren sa impyerno. Ang mga magulang ng bata ay agad na hinigop at ang maliit na batang babae na lang ang natira. Ganoon, ang isang dalisay na kaluluwa ay nag-isang nagtungo sa paraiso. Pagkatapos magtrabaho at umuwi, hindi sinasadyang natuklasan ng asawa ni Ha-efi na mayroon ng 5 talulot ng parusa. Sa madaling salita, isa pang talulot lang, mapupunta na si Ha-efi sa impyerno. Agad niyang binalaan ang kanyang asawa na maging mas maingat mula ngayon. Gayunpaman, nang hapong iyon, habang dumadalo sa isang community class sa paraiso, hindi sinasadyang nalaman ni Ha-efi na kakaunti ang alaala ng pastor tungkol sa mundo. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at dumating siya sa paraiso noong siya ay 5 taong gulang. Kaya't labis niyang kinasusuklaman ang kanyang mga magulang. Sabi nga sa kawikaan, ang mga magulang na namatay ay inililibing sa bundok, ang mga anak na namatay ay inililibing sa puso. Ngunit ang mga nawawalang bata, kahit gustong ilibing ay hindi mailibing, maaari lamang nilang alalahanin sa kanilang puso magpakailanman. Ganyan ang mga magulang. Hindi inakala ng pastor na siya ay nawawala dahil hanggang ngayon ay hindi pa siya hinahanap ng kanyang mga magulang. Sa madaling salita, iniwan siya ng 2 taong iyon at nagtungo sa impyerno. Kaya't hiniling niya kay Ha-efi na kung sakaling pumunta siya sa impyerno, iparating sa kanyang mga magulang na huwag na siyang hanapin. Pagkatapos ng klase, dinala ni Ha-efi ang babaeng may amnesia upang bumili ng inumin. Ngunit gaano man niya iswipe ang card, ipinapakita pa rin ang sistema na hindi sapat ang balanse. Nagalit siya at sinira ang makina at namulot pa ng bato
ito sa lupa at ibinato sa malaking screen. Ang resulta, nahulog ang ika-negatibo 6 na talulot ng parusa. Agad na makapal na itim na ulap ang pumuno sa paraiso at ang dulo ng kalsada ay mabilis na nabalutan ng itim na hamog. Hindi nagtagal, huminto ang isang espesyal na sasakyan mula sa impyerno sa harap ni Hans. Hindi pa siya nakakapag-react, nahigop na siya papasok. Ang impyerno ay lubos na naiba sa paraiso. Walang maayos na pila at may mga taong nag-aaway sa gitna ng kalsada dahil hindi sila nagkakaintindihan. Sa gitna ng maraming tao, puro mga kaluluwang pagod na pagod. Hindi nagtagal dumating ang hari ng impyerno sa mataas na plataporma at ipinahayag na ang pamamalakad sa mundo ay masyadong pabaya at walang ina. Sa impyerno, walang kaso na mapapabayaan, walang sinuman ang makakataka sa parusa dahil sa anumang dahilan, lalo na ang pagtatakipan. Subalit hindi pa tapos ang kanyang salita, may isang nagpakita ng kawalan ng pasensya sa gitna ng maraming tao. Sinabi niya na noong nabubuhay pa siya, nakulong na siya, nagbayad na siya, kaya bakit pagkatapos mamatay ay kailangan pa niyang makinig sa walang kabuluhang salita na ito. Nagalit ang hari ng impyerno at agad na inutusan ang isang tao na asikasuhin. Walang sinabing anuman ang taong iyon, direktang pinutol ang dalawang binti ng lalaki, pagkatapos ay pinunit ang bibig nito. Ito ang pamamaraan ng impyerno na pinarurusahan ang mga may kasalanan ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ng pagpapakita ng lakas kanina, ang mga kaluluwa ay masunuring pumila upang timbangin ang kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay dinala ng mga sugo ng impyerno sa kaukulang impyerno. Siyempre, mayroon ding mga taga-paraiso na naligaw dito dahil hindi nila naunawaan ang mga patakaran. Magbubukas ang sugo ng isang pinto at direktang ibabalik ang mga naliligaw sa paraiso. Siyempre, kung ang mga taga-impyerno ay dadaan sa pintong ito, mahuhulog sila sa unang palapag ng impyerno ng kumukulong langis at nagnininas na apoy. Ang impyerno ng kumukulong langis at nagnininas na apoy sa simula ay lugar upang parusahan ang mga magnanakaw, upang magdusa sila sa sakit ng pagkasunog ng kumukulong langis at pulang-pulang bakal. Ngayon, karamihan sa mga dinadala rito ay mga mamamatay tao. Naalala mo pa ba ang mag-asawa sa pamilya ng tatlo noong una? Sabi nila hindi sila pumatay ng tao. Sigurado raw na may pagkakamali. Kayong tatlo ay mamuhay ng masaya. Aking mahal, aking anak, magkita na lang tayo sa langit. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ng bata, hindi ba? Isasalin ko para sa inyo. Aking anak, magkita na lang tayo sa langit. Inay, itay, gusto kong mabuhay. Marami pa akong gustong gawin. Ang ilang magulang ay nag-iisip na maaari nilang gawin ang gusto nila sa kanilang mga anak. Ngunit ang mga bata ay hindi pag-aari ng mga matatanda. Sila ay mga individual na nilalang, mga taong buhay. Ikatlong antas, impyerno ng naputol na dila, na nagpaparusa sa mga sinungaling, mga mandaraya. Ikalimang antas, impyerno ng nasusunog na apoy, na nagpaparusa sa mga sumusunod sa maling relihiyon, mga politikong naligaw ng landas. Hindi lamang nila kailangang tiisin ang sakit ng pagkasunog, kundi pati na rin ang sakit ng libu-libong karayom na tumutusok sa kanilang puso. Ika-negatibo 11 palapag, impyerno ng yelo, na nagpaparusa sa mga malulubhang kriminal. Ang bagong dagdag na pinaghalong impyerno, na nagpaparusa sa insesto. Malapit na ang oras para kay Hasuk na hatulan. Ang impyerno ay nagpapakita na siya ay hindi pa nakategorya. Kaagad pagkatapos, si Hasuk ay ikinulong sa silid ng paghihintay para sa pagpapatunay. Nagkataon na natagpuan ni inay ang kanyang inampon na anak na si Zuna doon. Sinabi ng Haring Yama sa lahat na mayroon lamang 2 kaso ng hindi pa nakategorya. Alinman sa hindi pa patay, nakakaranas ng malapit sa kamatayan. O di kaya ay hindi sigurado kung dapat bang mapunta sa impyerno o hindi. Kaya't kailangang pag-isipan itong mabuti. Kung ang bigat ng krimen ay lumampas sa 50 kilo, kailangan nilang manatili sa impyerno. Siyempre, ang mga taong nakakaranas ng malapit sa kamatayan ay walang bigat. Hindi rin sila pipigilan ng Haring Yama. Pag-apak pa lang ni Hasuk sa timbangan, biglang may tumawag mula sa labas, ang asawa niya. Kahit na ang asawa ni Hasuk ay tagalangit, may sariling batas ang impyerno. Sinubukan siyang patayin ng Haring Yama, ngunit nagmakaawa siya na makita ang kanyang asawa. Nag-isip sandali ang Haring Yama at sinabing basta dumaan siya sa lahat ng antas ng impyerno, ibabalik niya ang kanyang asawa sa kanya. Inakala na kailangan pang mag-isip ng asawa ni Hasuk, ngunit hindi inaasahan na pagkarinig ng mga salita ng Haring Yama ay umatras siya ng ilang hakbang. Pagkatapos biglang bumilis at buong lakas na tumalon, dumiretso sa impyerno ng kumukulong langis at apoy. Ngunit sa sandaling nahulog siya sa kaldero ng langis, himala siyang nakabalik sa langit. Agad niyang napagtanto na tiyak na nagbigay ng biyaya ang Haring Yama. Kasabay nito, dinala ni Hasuok ang kanyang ampon na anak na si Zuna pabalik sa kanilang tahanan sa langit. Lumalabas na ang krimen na ginawa ni Hasuok ay saktong umabot sa limitasyon ng milyong parusa na 50 kilo. Sa madaling salita, kailangan niyang matanggap ang kaukulang milyong parusa sa impyerno. Ngunit si Hasuk ay hindi nagsisisi dahil doon niya muling nakita ang anak na araw at gabing hinahanap-hanap niya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha ng kasiyahan. Hindi inaasahan na ang luha mismo na ito ay nagdulot ng kaunting pagbabago sa timbangan ng kasalanan. Matapos ang masusing pagsusuri ng kawani ng impyerno, ang kanyang kasalanan ay nabawasan ng 0.001 kilo na hindi umabot sa pamantayan ng milyong parusa. Pagkatapos si Zuna na may bigat na 140 kilo ay umapak sa timbangan at ang resulta ay nagpakita muli ng hindi. Inakala ng lahat sa impyerno na may problema ang timbangan. Sa
pagkakataong ito, lumuhod si matandang Hasok, umaasang magiging bukas palad ang Haring Yama sa kanyang kabutihan, kahit na para lang maranasan ng kanyang anak ang pakiramdam ng pagmamahal. Inamin niya na si Zuna ay inabuso ng sarili nitong ama mula noong bata pa. Kung sasabihin mong nagkasala ang bata, dahil din sa pamimilit ng matandang babae, kaya't ang mag-ina ay ligtas na nakabalik sa langit. Sa pagkakataong ito lang naintindihan ni Hasok na ang babaeng may amnesia ay hindi niya ampon. Gayunpaman, sa kabilang banda, hindi maaaring sisihin ng lubusan ang babaeng iyon dahil siya ay nag-iisa lamang na nag-akala na sila ay isa. Nang gabing iyon, ang babaeng may amnesia ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, may isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng damit na sumasayaw sa dalampasigan. Ang eksenang ito ay tila may kaugnayan sa kanyang pagkatao. Kinaumagahan, hindi natagpuan ni Hasok ang impormasyon tungkol sa kanyang anak sa sentro ng langit. Kaya gusto niyang tanungin ang manager ng sentro kung ano ang nangyari at bakit mabilis na naubos ang kanyang naipong merito noong siya ay nabubuhay pa. Sinabi ng manager ng sentro kay Hasok na may ilang tao na pumupunta sa langit na hindi alam kung anong mabuting gawa ang ginawa nila noong sila ay nabubuhay pa, parang isang sleeping account na hindi madalas ginagamit. Ang color tablet na natanggap ng bawat isa sa langit pagkatapos ng pagtanggap sa bagong dating ay maglalaman ng sagot na gusto niya. Gayunpaman, ang nilalaman na ipinapakita sa tablet ay parang isang flyer ng supermarket. Ang nakakapagpagulo sa isip ng mag-ina ay ang dalawang mais ay nagkakahalaga ng 50,000 won. Ang clip ng kulay na tangerine sa itaas ay mas nakakalito pa na nagkakahalaga ng 2,000,000 won. Pagkatapos makita ito, inakala ni Zuna na tiyak na ito ang tindahan ng manager ng sentro. Hindi nakakagulat na madalas siyang maging magalang kay Hasok at nakipag-usap pa at uminom ng tsaa kasama niya. Gayunpaman, bago pa man matapos ang kanyang salita, isang gwapong binata ang dumating sa pintuan. Siya ang matandang lalaki na nangutang kay Hasok, ngunit hindi pa nakakabayad at ang kanyang anak na babae ay sinigawan pa si Hasok sa libing. Sa totoo lang, labis na nahihiya ang matandang lalaki kay Hasok. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak pagkatapos ng 20 taon. Lumalabas na ang binata ay isang matandang lalaki na nag-iisa, na nabubuhay sa pamamagitan ng pamumulot ng basura. Kahit na si Hasok ay isang usurero, madalas din niya itong tinutulungan. Pagkatapos kolektahin ang pera at umalis, tiningnan ng binata ang larawan sa dingding. Pinalaki niya ng maayos ang kanyang anak, ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Dahil wala nang pinag-aalala, naisip niya ang kamatayan. Nang akmang magpapakamatay na siya sa pamamagitan ng pagbigti, biglang bumalik si Hasok kasama ang kanyang ampon. Mayroong labis na isang piraso ng pera. Nagkataon na nakita ni Hasok ang lubid sa liig ng binata at agad niyang naintindihan ang kanyang intensyon. Ibinigay niya sa kanya ang 2 mais na binili niya sa kanyang bag at idiniin na kainin niya ang isa ngayon at ang isa pa bukas. Mula noon, araw-araw ay nagdadala si Hasok ng 2 rasyon ng pagkain. Sa totoo lang, naintindihan ng binata ang ibig sabihin ni Hasok. Mabuhay ng maayos ngayon, mag-asam ng bukas. Inakala niya nakakainin niya ang lahat ng pagkain bukas. Bago umalis, hindi inaasahang nabuhay siya ng ganoon katagal. Salamat sa pagbisita sa akin araw-araw. Palagi kong inaasahan na makita kang muli upang suklian ang iyong kabutihan. Nawala ang mais sa tablet. Nang gabing iyon, natuklasan ng mag-ina ang lihim na ito. Ipinapalagay nila na ang mga bagay doon ay may kaugnayan kay Hasok. Ngunit hindi niya maalala kung paano siya nakatulong sa may-ari ng puting hair clip. Sa kabutihang palad, may address doon, kaya nagpa siya silang pumunta doon bukas. Kinaumagahan, dumating ang mag-ina sa bahay ng puting hair clip. Agad na naalala ni Hasok ang may-ari ng bagay. Lumalabas na ang may-ari ng puting hair clip ay isang empleyado ng isang maliit na tindahan na namatay nang hindi pa nababayaran ang utang. Ang taong walang kamag-anak at ang punerarya ay nagplano na kanselahin ang libing at direktang dalhin ang bangkay sa krematoryo para sunugin. Matapos malaman ang sitwasyon, na antig si Hasok, hindi lamang gumastos siya ng sariling pera upang mag-organisa ng pinakapangunahing libing para sa may-ari ng puting hair clip, ngunit binawasan din niya ang interes para sa mga may utang sa kanya, upang maihatid nila sa huling pagkakataon ang may-ari ng puting hair clip. Bagaman inisip ni Hasok na ang kanyang buhay ay puno ng pagdurusa, talagang naawa siya sa batang babae na ito. Siyempre, labis din na nagpapasalamat ang may-ari ng puting hair clip sa kabutihan ni Hasok. Hindi nila inaasahan na magkikita silang muli sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, medyo nag-alala si Hasok, paano kung tulad din siya ng mga taong ito, na may malaking utang na hindi niya maalala. Kasabay nito sa mundong ito, isang magkasintahan na lumaki sa isang ulilaan ay malapit ng ikasal. Hindi masyadong optimistiko ang mga bisita tungkol sa kanila. Kahit na sinubukan ng kapatid na lalaki ng nobya na maging masaya sa harap ng lahat, kapag nag-iisa sila, nakaramdam sila ng kaunting kalungkutan. Ang kasal na walang basbas ng matatanda ay laging isang sakit na hindi nila gustong banggitin. Nangako ang kapatid na lalaki sa nobya na mula ngayon, bibigyan niya ito ng pamilyang pinapangarap nito. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang sugo ng langit sa silid ng pagpapaganda. Nagbigay siya ng isang sobre sa mag-asawa. Sino ang nagbigay? Hindi ko rin alam. Sabi niya, maiintindihan ninyo kapag nakita ninyo. Dahil wala akong pera, napilitan akong ipadala ang anak ko sa ulilaan. Ito ang perang naipon ko ng paunti-unti sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho para sunduin ang anak ko. Pakiusap, maaari mo bang ibigay ang pera na ito sa aking anak? Sa loob ng sobre ay may 2 passbook na may pangalan ng nobyo at nobya ayon sa pagkakabanggit. Aking mahal na anak, ang pagbanggit lamang ng iyong pangalan ay nagpapakirot na sa puso. Aking anak, sa tuwing naaalala kita, lihim kong binabanggit ang iyong pangalan.
Gustong-gusto kong tumakbo sa iyo kaagad. Gusto ko ring yakapin ka ng mahigpit. Ngunit hindi ko magawa na nagpapaluha sa akin. Ay, may ipinapasabi pa pala siya sa akin. Salamat at lumaki kayong malusog. At pasensya na, nangyari ang kasal ayon sa plano. Walang nakakaalam na ang ina ng nobya ay nakaupo sa lamesa para sa mga matatanda, nakatingin sa kanyang mga anak na may luha sa mata. Kasabay nito, napansin ng babaeng may amnesia na may isang tao sa kalye na nakasuot ng damit na may eksaktong parehong pattern tulad ng sa kanyang panaginip. Sa isang iglap, ang nawawalang mga alaala ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Isang hindi may paliwanag na galit ang bumangon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit ganoon. Nang marinig iyon, nagpa siya ang asawa ni Hasok na sa susunod niyang trabaho ay tutulungan niya itong alamin ang dahilan. Ngayon, muling tinanggap ng langit ang isang grupo ng mga aso na namatay. Ang ilan sa iba pang aso ay nakasuot ng magagandang damit, makintab at malambot ang balahibo, at makikita na napakabait ng kanilang mga amo sa kanila noong nabubuhay pa. Ang ilan sa iba pang aso ay nakaupo ng nakakuyom sa sulok, laging nasa mataas na estado ng pagiging alerto. Ito ang tipikal na sintomas ng pagpapabaya. Mayroong isang aso na nakaupo sa pintuan, hindi kumakain o umiinom, at hindi rin nakikipag-ugnayan sa ibang mga aso, tila naghihintay ng isang bagay. Sinimulan nila ang isang klase para sa pagganyak sa sarili. Umaasa si Uin-Uin na hindi na siya matatakot sa maliit na ingay, at hindi na mag-aalala na babatuhin. Umaasa si Uy na hindi siya magtatanim ng galit sa empleyado na nagdala sa kanya sa Animal Rescue Center, hindi magtatanim ng galit sa mga taong hindi nag-ampon sa kanya, at sa huli ay patawarin ang amo na nagpabaya sa kanya. Sa kabilang banda, si Hasok ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa mula pa umaga. Tila may mangyayari. Bigla siyang nagulat nang lumitaw ang kanyang ampon na nakabihis ng maayos sa likuran niya. Naghinala siya na ang pagkabalisa ay nagmumula sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Zuna na kung magiging maayos ang lahat, hindi na niya kailangang hintayin siyang umuwi mamayang gabi. Biglang naramdaman ng manager ng langit ang isang hindi pa naranasang daloy ng enerhiya na nagmumula sa hindi kalayuan. Maya-maya pa ay lumitaw si Zuna sa harap niya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Mula nang makarating sa langit, maraming tanong si Zuna sa kanyang isip. Hindi siya makatulog buong gabi, hindi talaga siya makapikit. Single pa ba kayo? Ano? O hiwalay na kayo? Kung may problema, pumunta siya sa service center para magtanong. Ay, ang cute naman. Sa hapon sa klase tungkol sa Ochilles Syndrome, nakaupo ulit sa pintuan ang asong iyon. Lumalabas na noong nabubuhay pa, madalas itong naghihintay sa pag-uwi ng amo niya ng ganito. Kahit na bago umalis ang amo niya para magtrabaho, bubuksan niya ang TV at mag-iiwan ng merienda sa madaling makita na lugar. Ngunit hindi pa rin siya masaya. Mas masaya manood ng TV kasama ang amo. Mas masarap kumain ng merienda kasama ang amo. Kaya naghintay ako buong araw, naghihintay sa aking amo. Sa wakas, ang mga asong gumaling ay magkakaroon ng pagkakataong muling mabuhay. Bagaman hindi sila agad magiging tao, hindi imposible na makakuha sila ng kaukulang puntos. Siyempre, tanging ang mga aso lamang na kwalipikado ang muling mabubuhay. Sa oras na iyon, ang kanilang katawan ay maglalabas ng maningning na liwanag. Nang gabing iyon, lumitaw ang taong pinakakinatatakutan ni Hasok. Tama, ang taong ito ay ang kanyang biyenan. Tulad ng sa lahat ng drama, ang masungit at mahigpit na biyenan noong nabubuhay pa ay hindi naging mabuti kay Hasok. Ang biglaang pagdalaw niya ngayon, una niyang tinignan ang kumot ng kanyang anak sa silid tulugan kung mainit ba, at pagkatapos ay nagsabi ng isang mabigat na pahayag. Pagkatapos ay bumalik sa kusina, kinuha ang kawali at binaligtad ito sa kanyang kamay. Kasunod nito, sinuri niya ang mga plato sa kabinet at sa huli hinawakan ang matandang kamay ng kanyang manugang, hindi nagsalita at umalis sa bahay ng kanyang anak. Ang kilos na ito ay labis na ikinatakot ni Hasok, kaya hindi siya makahinga ng malalim. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang asawa na ang kanyang biyenan ay dumating sa bahay ng walang abiso. Bagaman wala siyang sinabi, sinulod niya ang bawat sulok ng bahay at nagpakita ng pagkadismaya. Kaya ayaw ni Hasok na dumating ulit ang kanyang biyenan. Gayunpaman, nakipagkasundo ang kanyang asawa, nagsasabi ng mga bagay tulad ng siya ang aking ina, hindi ba maaaring magkasundo ang biyenan at manugang, upang itago ang katotohanan. Kinaumagahan, natagpuan ng asawa ni Hasok ang may-ari ng asong iyon. Lumabas na alam pala ng amo na iniiwan niya lang ang aso ng mag-isa sa bahay tuwing nagtatrabaho siya. Sa tuwing aalis siya, sinasabi niyang makikipaglaro siya sa aso kapag mailibreng oras siya, ngunit sa katunayan, hindi niya ito binibigyan ng oras. Ngayon, naiisip niya na ang aso ay nakilala lamang siya sa mundong ito at naghintay sa kanya habang buhay. Sinabi ng asawa ni Hasok na kung talagang naaalala niya ang aso, maaari siyang sumulat ng liham para dito. Hindi ko inaasahan na mas mabilis na lumipas ang oras mo kaysa sa akin, kaya't ginugol mo ang halos lahat ng maikli mong oras sa paghihintay sa akin. Humihingi talaga ako ng tawad. Naaalala ko kung paano mo ako sinamahan sa mahirap na panahon ng aking paglaki. Ngayon, naaalala ko na lang ang mga bagay na hindi ko nagawa para sa iyo, at punong-puno ng pagkakasala at pagsisisi ang puso ko. Sana'y mamuhay ka ng masaya sa langit. Naaalala ko kung paano mo ako sinamahan sa mahirap na nakaraan. Ngayon, ang naaalala ko na lang ay ang magagandang bagay na ginawa mo para sa akin, at ang puso ko ay puno ng pag-ibig at alaala. Kailangan mong mamuhay ng masaya tulad ko. Kasabay nito, tahimik na pinalitan ng biyenan ang makapal na kumot ng kanyang anak, nagdala ng mga bagong plato at kawali, at inutusan si Hasok na itapon ang lahat ng lumang gamit. Nagkataon na umuwi ang kanyang asawa sa sandaling ito, at hindi niya maintindihan kung ano ang gustong gawin ng kanyang ina. Hindi ba maaaring magkasundo ang magbiyenan tulad ng modernong panahon? Nang marinig iyon, nagulat ang biyenan at sinabing tama ang sinabi ng kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi
sinabihan niya si Hasook na maghintay sa bahay kinabukasan at dadalhin niya ang manugang niya sa kung saan. Kahit na sumang-ayon ang kanyang bibig, hindi mapakali ang kalooban ni Hasook. Kinaumagahan, may isang aso na nagpasya na muling mabuhay. Pinili nitong manatili sa tabi ng isang taong walang tirahan. Kahit na ang amo ay palipat-lipat at nabubuhay sa pamamagitan ng pamumulot ng basura, iba siya sa mga mapagkunwari. Mas masaya manood ng TV kasama ang amo. Mas masaya makipaglaro ng laruan kasama ang amo. Mas masarap kumain ng merienda kasama ang amo. Kaya naghintay ako buong araw. Marahil ang mapunta sa tabi ng amo ang pinakamahusay na patutunguhan para sa aso. Kasabay nito, upang maiwasan ang kanyang biyenan, nanatili si Hasook kasama ang pastor buong araw. Pagdating ng gabi, umuwi si Zuna at hindi niya maintindihan kung bakit matagal naghintay ang biyenan. Inamin ng biyenan na noong nabubuhay pa siya, hindi siya naging mabuti sa kanyang manugang, ngunit iyon ay dahil natutunan niya iyon sa sarili niyang biyenan. Akala niya ay ganoon ang buhay ng lahat. Ngayon, naisip niya na dahil naranasan niya ang mga pait na iyon, hindi talaga niya dapat ginawa iyon kay Hasook. Nang malaman niyang naninirahan ang kanyang manugang sa langit na may anyo ng 80 taong gulang, naisip niya kung paano kaya ang bata na iyon. Ang resulta, nang puntahan niya, nakita niyang nagtatrabaho pa rin siya ng walang tigil. Sa katawan na iyon, ang pagtupi ng ganoon kabigat na kumot, ang paghawak ng ganoon kabigat na kawali, ay sa madaling panahon ay mapapagod. Ngunit baka hindi maintindihan ng iba ang kabutihan ko. Nakita kong tila malungkot ang manugang ko at ang anak ko naman ay laging nag-aalala. Nahihiya din ako, kahit na magulang at anak, mayroon pa ring mga bagay na hindi kaaya-aya, lalo na ang biyenan. Ayos lang, sa tingin ko ay mas mabuting hintayin mo siyang umuwi at kausapin siya. Hindi na kailangan, ang pag-inom mo mismo ng tubig ang magsasabi kung mainit o malamig ito. Kahit anong sabihin mo sa kanya, kung hindi niya mararanasan, hindi niya maintindihan. Pagkatapos sabihin ang nasa loob ng kanyang puso, umalis ang biyenan sa bahay ni Hasook. Paglabas niya ay nagkataon na nakita niya ang kanyang anak at sinabi niyang hindi na siya babalik. Ngayon ay makakapagpahinga na ang manugang. Ngunit ang tono niya ay nagdulot ng maling pag-unawa sa asawa ni Hasook. Sa totoo lang, may mabuting intensyon ang biyenan. Alam niyang naghirap si Hasook sa buong buhay niya. Hindi lamang siya may mahigpit na biyenan, mayroon din siyang asawa na paralisado sa loob ng 50 taon. Ang mabuhay lang ng masaya ang mag-asawa ay sapat na upang suklian ang kanyang kabutihan. Sa huli, nagpasya ang biyenan na hindi na sila magkikita. Ibinigay ng asawa ni Hasook ang lahat ng sisi sa kanyang asawa. Mula noon, naging malamig siya kay Hasook. Ang pagkabalisa ni Hasook ay nagmula sa ganitong pag-ugali ng kanyang asawa kapag kasama niya ang kanyang biyenan. Nang umaga na iyon, nakita na naman ng babaeng may amnesia ang lalaking nakasuot ng parehong damit na nasa panaginip niya. Bumalik ang kanyang alaala. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sa totoong mundo, sinakalang babaeng may amnesia ang lalaki. Gayunpaman, napansin ng asawa ni Hasook na walang anino ang babae sa salamin. Ilang araw na ang nakalipas dahil sa biyenan, nagsimula ang Cold War ni na Hasook at ng kanyang asawa. Galit siya dahil hindi naiintindihan ng kanyang asawa ang hirap ng pagiging manugang at hindi siya makasama sa isang masungit at mahigpit na biyenan. Kasabay nito, nanginginig ng husto ang kamay ng babaeng may amnesia. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit siya sa matandang lalaking iyon at gusto niya itong sakalin. Mabuti na lang at napigilan siya kaagad ng asawa ni Hasook, kung hindi ay nagdulot na iyon ng malaking kapahamakan. Pumunta si Hasook sa simbahan. Galit pa rin siya sa ginawa ng kanyang asawa, kaya't ginamit niya ang pastor bilang mapagsasabihan. Sa kabilang banda, dinala ng asawa ni Hasook ang babaeng may amnesia, ngunit hindi nila nakita ang matandang lalaki kahapon. Naglathala, Google, search queries, Siri 46 Tagalog translation of SE. Nizi hidiki hidefida hibit tidenvo hadas tusikai ins. Goira ti defi yangs nutis ti angeli noti bin ist, denge ATSC. By isaot vikda kwa, nigi ti detin grand nedi di tekniksu. SEFIK ev liwi si, CSCE and TSEE and stuved hitian fans. Es hat husoy and zigzag new. Yi sad ti de chuitide, ban mi sad CTATZ as vigident tradens s. Si accident isi vitiad facilities didas as gi is strong bands. Angus act and they tident be Nidi FT Antivui TV F Cho Ran Netlodan Kunhiu Nandan Gi Hat sa Izaf Nitiat Cho Hai Haini Sidire 46. Gayunpaman, naiinis ang kanyang asawa. Malinaw na galit pa rin ito sa kanyang asawa. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Yang Guanxi kung hindi magbabago ang kanyang asawa, hindi na niya ito aalagaan simula ngayon. Kaya, kinabukasan, si Yang Guanxi ay lubos na nagbago kumpara sa karaniwan. Hindi na naghahanda ng mahahalagang gamit para sa kanyang asawa kapag umaalis ito. Ngunit hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng babaeng may siya sa paghahanda ng lahat. Bukod pa rito, umalis pa ang dalawa ng magkasama. Dahil dito, naramdaman ni Oeson na may hindi tama. Tila mas naging natural sila sa isa't isa. Ngunit hindi ito pinansin ni Yang Guanxi. Habang umaalis upang magtrabaho, biglang may naisip na problema ang babaeng may amnesia. Maliban na lamang kung hihiram sa bulsang orasan ng sugo ng langit. Kung hindi, ang kaluluwa ay hindi makakahawak sa mga bagay sa lupa. Kaya paanong nasakal niya ang matandang iyon kahapon? Hindi rin alam ni Yang Guanxi. Hula niya, baka dahil sa sobrang tindi ng damdamin. Noong hapon, nakaramdam ng kalungkutan
kinatakutan na walang pangalan ang babaeng may amnesia. Upang aliwin siya, nagtapat ng damdamin si Yang Guangxi. Naglakbay siya sa pagitan ng langit at lupa. Maraming nakitang kaluluwa na bumaba sa impyerno. Siya lang ang una na hindi niya nahanap kundi kinailangan niyang iligtas. Hindi niya alam kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit naniniwala siyang tiyak na may dahilan. Sa kabilang banda, may masamang kutob ang tagapamahala ng langit. Hoy, hindi ka maaaring pumasok dito nang walang pahintulot. Ano ang ginagawa mo? Talagang gusto kitang ikulong sa pader. Sa tingin mo ba wala akong pagpapahalaga sa sarili? Noong nabubuhay pa ako, hindi ako naging ganyan. Hindi ko pa kailanman buong pusong minahal ang isang tao. Dahil kapag nagustuhan ko ang isang tao, iiwanan niya ako. Ganyan ang tatay ko, si Yang Guangxi at si Oh Aison. Ngunit para sa iyo, gusto kong buong tapang na mahalin ka. Dahil hindi mo ako iiwan. Huwag ganyan. Sa tingin ko, mas mabuting panatilihin nating malayo ang distansya. Kuya, panatilihin natin ang distansya. Huwag, kuya. Kasabay nito, pumunta si Oh Aison sa bahay ng kanyang biyenan upang makipag-usap ng malinaw. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, nakita niyang nag-aabot ng gamit ang kanyang biyenan. Lumabas na humiling ng reinkarnasyon ang kanyang biyenan. Ayaw niyang makita ang kanyang anak na nahihirapan sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Kaya, hindi siya nagsabi kahit kanino. Sa kabilang banda, maraming nahawakang bagay ang babaeng may amnesia salamat sa katawan ni Yang Guangxi. Biglang may dumaan na matanda. Akala ni Yang Guangxi ay siya ang nagpagalit sa babaeng may amnesia. Nang balak niya itong protektahan, nagyakapan ang dalawa. Sa sandaling ito rin, umibig ang babaeng may amnesia sa lalaking nasa harap niya. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ginamit niya ang mga piraso ng alaala upang bumuo ng dalawang singsing na bulaklak. Ang isa ay isinuot niya sa kanyang kamay at ang isa ay ibinigay niya kay Yang Guangxi. Nang gabing iyon, sinabi ni Oh Aison kay Yang Guangxi ang tungkol sa nalalapit na reinkarnasyon ng kanyang biyenan. Dito nagkaayos ang dalawa. Kung tutuusin, ang mag-asawa ay parang alak, hindi masisira sa paglipas ng panahon, kundi habang tumatagal ay lalong nagiging mabango at nakakalasing. Aksidenteng nasaksihan ang emosyonal na tagpong ito ng babaeng may amnesia na hindi makatulog. Kinabukasan, bago umalis ng bahay, napulot ni Oh Aison ang singsing na bulaklak ng babaeng may amnesia. Hindi siya nag-isip ng malalim at isinilid ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ng biyenan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat ay pinili ng biyenan na mag-reincarnate sa isang malungkot na buhay. Naniniwala ang tagapamahala ng langit na napakataas niya. Ang tinatawag na reinkarnasyon ay nakabatay sa karma na naipon sa nakaraang buhay at maging sa maraming nakaraang buhay. Kung maraming mabuting karma, magiging masaya ang susunod na buhay. Kung maraming masamang karma, kailangan mong pasanin ang responsibilidad sa susunod na buhay. Ang patuloy na pagsisisi ay ang ugat ng patuloy na reinkarnasyon ng mga tao. At nalutas ng biyenan ang problema ng maraming buhay sa isang beses, kaya pinuri siya nitong mataas. Bago maghiwalay, kumain ang buong pamilya ng isang hapunan. Sa unang pagkakataon, inabot ng biyenan ang isang piraso ng isda kay Oh Aison. Dati, dahil kailangan mo itong alagaan, hindi mo makain ang isda na gusto mo. Tama, gusto kong kumain ng isda. Kung pupunta ka sa bahay ng iyong mga anak, dapat mong ihanda ang paboritong pagkain ng manugang mo, hindi ang paborito ng anak mo. Hindi mo ginawa ang gusto mong kainin, kundi ang gusto lang ng asawa mo. Noon pa sana, mabuti na ang pakikitungo ko sa iyo tulad ngayon. Manugang, patawarin mo ako. Bago mag-reincarnate, ipinakita ng tagapamahala ng langit sa kanila ang karma ng biyenan sa mga nakaraang buhay. Ang relasyon niya at ni Oh Aison ay napakakaiba. May buhay na matalik silang magkaibigan, may buhay na magkaaway sa larangan ng digmaan. At sa nakaraang buhay, biyenan at manugang sila, nagpalit lang ng papel. Si Oh Aison ang biyenan at ang biyenan ang naging manugang niya. Sa huli, pinilit ni Oh Aison ang biyenan hanggang sa kamatayan. Kaya sa buhay na ito, naging masungit at mahigpit ang biyenan sa kanya. Pagkatapos ihatid ang biyenan, habang inaayos ni Oh Aison ang damit ni Yang Guangxi, kinuha niya ang isang singsing na bulaklak mula sa bulsa nito, nakapareho ng singsing na napulot niya kaninang umaga. Kasabay nito, nakita ulit ni Yang Guangxi ang matandang iyon. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang ang pangalan ng matanda ay Park Mak-cheon at noong bata pa siya ay isang detective. Pagkarinig sa pangalang ito, hindi lamang si Yang Guangxi, kundi maging ang babaeng may amnesia ay labis na kinabahan. Bumalik ang nakakatakot na mga alaala. Tila nakilala rin siya ng kausap, nagulat kung bakit ang bata pa niya. Saan mo siya ibinenta? Saan mo na siya ibinenta? Tulungan mo ako. Sagutin mo ako. Kasabay nito, tila may naaalala si Misok, ang babaeng may amnesia. Tatakbo na sana siya para tanungin ito ng matindi, ngunit hindi siya makagalaw, parang nakatali ng isang salamangka. Dahil sa tulong ng mga dumaan, nakawala si Park Mak-cheon, tumakbo at hinahamak si Yang Guangxi. Hindi lang ako ang gumawa niya noong panahong iyon. Ang hindi gumawa niyan ang tanga. Naaalala ko na. Nabangga ng paparating na kotse si Park Mak-cheon at namatay agad sa lugar. Ang anghel na nagdudulot ng di makatarungang kamatayan sa tao ay isang malaking kasalanan. Ang pinakamataas na parusa ay ang pagkasira ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yang Guangxi. Hinawakan ang kwelyo ni Park Mak-cheon at nagtanong ng paulit-ulit. Saan mo siya ibinenta? Ngunit si Park Mak-cheon ay may malalim na galit kay Yang Guangxi. Sinakal niya si Yang Guangxi na tila gustong kunin ang buhay nito. Sa sandaling ito, isang maitim na kamay mula sa likod ang humawak kay Park Mak-cheon. Ang may-ari ng kamay ay si Misok, na ganap ng naging demonyo. Pagkatapos
Pagkatapos noon, lumitaw ang anghel na tagahatid ng kaluluwa na saksihan ang buong pangyayari. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sirain ang kaluluwa ni Miso. Sa kabutihang palad, nakahinga si Yang Guansik at mabilis na pumigil upang hindi magkamali si Miso. Ngunit nagbabala ang anghel. Binabalaan ko kayong dalawa, hindi na makakabalik ang isa at kung babalik man ay masisira rin. Ang isa naman, hindi patatawarin ng langit. Nawala ng trabaho si Yang Guansik at lalo namang lumalim ang pagmamahal ni Miso para sa kanya. Sa ibang lugar, tiningnan ni Oh Aison ang dalawang magkaparehong singsing. Patuloy na sinasabi sa sarili, dekorasyon lang iyan nagawa sa ligaw na bulaklak. Walang utang na loob, kusa kang aalis. Gayunpaman, kinaumagahan, nang magkunwari siyang aalis para magtrabaho, may ibinulong si Miso kay Yang Guansik. Kahit hindi ipinakita sa pelikula ang nilalaman ng pag-uusap, malaki ang pagbabago sa pakikitungo ni Yang Guansik sa kanya. Sinasadya pa niyang lumapit kay Oh Aison, tila ginagamit ang kilos na ito upang tanggihan ang isang bagay. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa langit, ang ama na umaabuso sa kanyang anak mula pa noong bata. Nang makita ito, nataranta si Oh Aison at tumakbo pa uwi, napayakap sa sulok at nanginginig ng walang tigil. Bumalik ang mga alaala ng pagkabata na nagpatigil sa kanya sa pag-ingay. Nang makita ito, tumakbo palabas si Oh Aison, kasama si Yang Guansik na hinarangan ang ama ni Oh Aison sa pintuan at malakas na pinalayas ito. Gayunpaman, ayaw umalis ng ama ni Oh Aison, umiiyak at nagsasabing gusto niyang makita ang kanyang anak. Ang sigaw niya ay hindi sinasadyang nagpaalala kay Oh Aison noong bata pa siya na nagtatago sa aparador upang maiwasan ang pambubugbog ng kanyang ama. Saan na nagpunta ang batang ito? Lumipas ang oras at kinabukasan, nakaupo pa rin ang ama ni Oh Aison sa harap ng pinto, walang balak umalis. Sa pagkakataong ito, hindi malaman kung saan nakuha ang lakas ng loob. Hinila ni Oh Aison ang kanyang ama upang kausapin ang direktor ng sentro para magpaliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang kriminal na dapat ay pinarurusahan sa impyerno ay malayang nakakalakad sa langit. Ngunit ipinaliwanag ng direktor ng sentro na nakumpleto na ng ama ni Oh Aison ang proseso sa impyerno at ang pagpunta sa langit ang huling parusa para sa kanya. Dito, ang pinakamasakit na parusa ay ang pagiging ama. Ang pagmamahal na inutang niya sa nakaraang buhay ay ibinabalik ngayon sa anyo ng parusa. Kailangan niyang tanggapin ang lahat ng paninisi ng kanyang anak, maramdaman ang lahat ng kalungkutan at sakit nito. Naniniwala si Oh Aison na ang tulad niyang tao ay hindi karapat-dapat maging ama. Matapos siyang ampunin ni Yang Guansik, ginawa pa rin niya ang lahat ng paraan upang mangikil dito. Minsan, nakakaramdam si Oh Aison ng pagkakasala kay Yang Guansik at naisip pa niyang hindi na sana siya ipinanganak. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang patawarin ang ganoong klaseng tao. Hindi sinagot ng direktor ng sentro ang tanong na ito, ngunit pinaalalahanan niya si Oh Aison na anuman ang mangyari, ang kanyang ama ay mag-reincarnate. Ang layunin ng reinkarnasyon ay hindi upang ipagpatuloy ang nakaraang relasyon, kundi upang itama at tapusin ang mga pagkakamali ng nakaraang buhay. Mga pagkakamali na hindi kayang sunugin kahit ng apoy ng impyerno. Maaaring makaramdam siya ng kawalang katarungan, ngunit magpapatuloy pa rin ang ikot ng reinkarnasyon. Kaya, inihayag ng direktor ng sentro ang relasyon ng dalawa sa nakaraang buhay. Dahil hindi maganda ang kanilang pagtatapos sa nakaraang buhay, kaya sila naging mag-ama sa buhay na ito. Ang biktima na naipit sa gitna ay si Yang Guansik. Tama, ang ama ni Oh Aison sa nakaraang buhay ay ang ama ni Yang Guansik. At si Oh Aison ay ang kabit na dinala ng kanyang ama, na siyang tunay na ina ni Yang Guansik. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang buhay sa isip ni Oh Aison. Umalis sa sentro ng langit, sinabi ni Oh Aison sa kanyang ama na pareho silang hindi karapat-dapat patawarin ng kanilang anak. Kaya, magsisi na lang siya sa kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi inaasahan, ang ama ni Oh Aison ay nag-alala kung patatawarin ba siya ng kanyang anak sa buhay na ito. Ang kanyang walang hiya na itsura ay nagpatawa kay Oh Aison. Pauwi, naaalala ni Oh Aison ang kanyang buhay sa nakaraang buhay. Naiinis siya sa paghahatid ng alak at pagbebenta ng sarili sa mga lalaki, kaya nagkaroon siya ng pagnanasa sa katayuan ng ibang tao. Hindi nagtagal, salamat sa pagbubuntis, nakatakas siya sa pagiging isang di kilalang mistress. Pagkatapos ay ipinanganak niya si Yang Guansik, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Natatakot siyang maging isang pekeng, pangit at tumatandang asawa, kaya hindi niya inalagaan ang sarili niyang anak. Gayunpaman, paano niya hindi mamahalin ang anak na galing sa kanyang sinapupunan? Araw-araw, nakikita niya ang kanyang anak na lumalaki sa tabi ng ibang tao, at palagi siyang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Kaya, madalas niyang palihim na niyayakap si Yang Guansik tuwing walang tao sa bahay. Unti-unting nagbago ang kanyang pagnanasa, gusto niyang maging isang tunay na ina. Gayunpaman, hindi tulad ng pangarap ang buhay. Sa araw na naglakbay siya at ang kanyang asawa upang bumili ng sapatos para sa kanilang anak, nagkaroon ng aksidente sa tren. Iniwan niya si Yang Guansik, ang anak na hindi pa nakakaunawa. Nang gabing iyon, niyakap ni Oh Aison si Yang Guansik, na 80 taong gulang na ngayon. Mahinang tinapik ni Yang Guansik ang kanyang kamay bilang tugon. Ang tadhana ay kakatwa, iniligtas ni Yang Guansik ang ina na nag-iwan sa kanya sa nakaraang buhay. Samantala, si Oh Aison sa buhay na ito ay niyakap gabi-gabi ang anak na hindi niya kadugo. Alam nilang dalawa na malapit na ang araw ng kanilang paghihiwalay. Nagmakaawa si Oh Aison kay Yang Guansik na huwag siyang patawarin. Kinaumagahan, naupo ang mag-ina sa damuhan at nag-usap. Ayaw kitang iwan, nanay. Hindi naman ako naging mabuti sa iyo, hindi ba? Hindi iyan totoo. Iniligtas mo ako, isang estranghero, pinalaki ako, at itinuring akong parang tunay na anak. Paanong hindi iyon mabuti? Sa kabilang banda, ako mismo. Ako ang may kasalanan
kasalanan. Wala akong nagawa para sa iyo, inay. Ano bang pinagsasabi mo? Ngayon, dapat kang mamuhay ng masaya, makakita ng isang taong magmahal sa iyo ng buong puso, mag-away, magkaanak, makaranas ng sakit ng puso, mamuhay ng natural hanggang sa iyong edad. Sa panahong iyon, magkikita tayong muli. Sa susunod, kailangan mo akong mahalin ng husto ha. Sa sandaling ito, naging bituin si Oeson at naglaho. Kasabay ng kanyang paglisan, naglaho rin ang sapatos sa listahan ng hiling ni Yang Guanxi. Kasabay nito, sa lupa, natapos na ni Oeson ang 3 buwang malalim na koma. Nitong nakaraang araw, madalas managinip ng kakaibang panaginip si Miso. Sa panaginip, lagi niyang naririnig ang boses na tumatawag sa pangalang Kyong Ran, at si Kyong Ran ay ang pastor na lalaki sa langit. Sa tuwing gusto niyang lumapit sa bata, tinatawag si Kyong Ran ang boses na iyon at biglang nagtatapos ang panaginip. Kinaumagahan, ikinuwento ito ni Miso kay Yang Jiil. Hindi inaasahan, nang marinig ang pangalang Kyong Ran, tila nag-iba si Yang Jiil, mahigpit na hinawakan ang balikat ni Miso at paulit-ulit na nagtanong kung bakit niya naaalala ang pangalang iyon. Nang malaman niyang iyon lang ang panaginip, mukha siyang nabigo. Sa ibang lugar, pagkatapos ihatid si Oeson, pumunta si Yang Guanxi sa simbahan sa langit. Bigla siyang tinawag na inay ng pastor. Dahil mula nang dumating siya rito, palagi siyang nagdarasal na makita ang kanyang ina, at si Yang Guanxi ang tanging babae na pumasok pagkatapos ng mahabang panahon ng pagdarasal. Kaya, matapang na hinulaan ng pastor na si Yang Guanxi ang ina na matagal na niyang hinahanap. Gayunpaman, nang handa na ang lahat para sa isang nakakaantig na muling pagkikita, sinabi ni Yang Guanxi na wala pa siyang anak. Noong hapon, ikinuwento ni Yang Guanxi ang pagkikita nila ng pastor kay Yang Guanxi at inilarawan niya ito bilang isang nakakatuwang kwento. Aksidenteng narinig ni Misok na malapit doon ang bahagi kung saan sinabi ni Yang Guanxi na wala siyang anak. Nang gabing iyon, nanaginip ulit si Misok ng kakaibang panaginip. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang sundan ang bata at laking gulat niya nang mapagtanto na ang boses na tumatawag sa bata ay ang sarili niyang boses. Biglang naglaho si Kyong Ran. Dahil dito, umabot sa sukdulan ang kalungkutan ni Misok at lalo siyang naniwala na siya ang ina ng bata. Hindi kinaya ang sakit, nagising si Misok ng gulat. Agad niyang ginising si Yang Jiil upang magtanong. Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong, bumalik ang mga piraso ng alaala. Sa isang mataong palengke, nasaksihan niya mismo ang isang figura na pilit na kinalagkad si Kyong Ran, ang batang tumatawag ng ina. Walang iba kundi si Yang Jiil iyon na may mabagsik na mukha. Naalala ito, tiningnan ni Misok si Yang Jiil nang may pagkatulala, nilunok ang mga salitang sasabihin sana. Gayunpaman, nang marinig niyang anak ni Misok si Kyong Ran, na istorbo si Yang Jiil, paulit-ulit na nagtatanong kung bakit niya sinasabing anak niya si Kyong Ran. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Gumawa ng dahilan si Misok at tumakbo pabalik sa silid. Hindi inaasahang hinabol siya ni Yang Jiil. Buksan mo ang pinto para sa akin. Bilisan mo, buksan mo. Sa matinding pagkabalisa, hindi sinasadyang naalaala ni Misok ang isang tagpo. Nakita niya si Yang Jiil na tumanggap ng sobre mula kay Park Mak-cheon. Idinagdag pa ang balita tungkol sa iligal na pagdukot sa mga ulilang Koreano upang dalhin sa ibang bansa. Noong taong iyon, lalo siyang naniwala na dinukot ni Yang Jiil at Park Mak-cheon ang kanyang anak. Nang marinig ito, sumiklab ang damdamin ng pagiging ina ni Miso. Binuksan niya ang pinto ng silid-tulugan at kinwestiyon si Yang Jiil. Ibinenta mo ba ang aking anak? Ang Kyong Ran mo? Anong Kyong Ran mo? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Nagbalik na ba ang iyong alaala? Naalala mo na, hindi ba? Sagutin mo ako, kung naaalala mo na, bakit mo binanggit ang pangalang Kyong Ran? Anong Kyong Ran mo? Sino ka ba talaga? Pagkatapos, naglaho si Misok ng walang bakas, at tila may isang bagay na hindi masabi si Yang Jiil. Kasabay nito, nagdaos ng lottery event ang langit. Ang mananalo ay maaaring magbigay ng panaginip sa isang kamag-anak sa lupa upang ipaalam ang nananalong numero ng tiket. Gayunpaman, upang maging kwalipikado, kailangan muna nilang mahanap ang susi ng lottery. Sa madaling salita, 6 na pwesto lang ang makakalahok sa preliminary round. Ang 6 na kwalipikadong tao ay kailangang magpa-impress sa mga manonood. Ang may pinakamataas na boto ang siyang mananalo. Si Yang Guanxi at ang pastor ay naghanap ng susi. Gayunpaman, kahit nagmakaawa sila sa direktor ng sentro o naghanap sa lahat ng dako, hindi nila ito nakita. Nang makita niya na huling pwesto na lang ang natitira, labis siyang nag-alala. Nang umagang iyon, si Misook, na nawawala ng isang linggo, ay kusang lumapit kay Yang Jiil. Nagduda siyang nagpapanggap lang itong nag-aalala, at ang totoo ay gusto lang malaman kung gaano na ang naaalala niya. Sa madaling salita, alam na niya kung sino siya mula pa noong iniligtas niya ito sa tren. Gayunpaman, naging napakalamig ni Yang Jiil. Ngayon, nagmamakaawa lang siya na huwag sanang maapektuhan si Yang Guanxi. Si Misook, na nagkaroon na ng pagtingin sa kanya, ay natural na hindi ito matatanggap. Muli siyang umalis sa paningin ng lahat. Nakaupo siyang malungkot sa mahabang upuan, naghihintay na makita ang isang magkasintahan na dumaan. Muling nagbalik ang mga piraso ng alaala. Naging masaya rin sila ni Yang Jiil, at minsan pa silang nagkasalubong ng ulan sa ilalim ng bubong. Sa sandali ng pag-apaw ng damdamin, nagyakap sila at naghalikan. Biglang nag-alinlangan si Miso.
Siya ba ay isang third party na nakikisali sa relasyon ng iba? Nang gabing iyon, nang makita ang labis na tiyaga niyang Guansik, lumuhod ang pastor at nanalangin, humihiling na sana ay mahanap niya ang susi upang makasali sa kompetisyon. Marahil ay naantig ng sinseridad ng binata ang langit o baka naman ay nakialam ang direktor ng sentro. Ang huling susi ay nahulog mismo sa kanyang ulo. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Oaison na sumali sa paligsahan. Opisyal nang nagsimula ang paligsahan para sa loterya ng langit. Hindi inaasahan, pagkatapos na isalaysay ng unang kalahok ang kanyang malungkot na kwento ng buhay. Itinuro ni Oaison na hindi lang iisa ang bahay niya, kundi nasa sentro pa ng lungsod. Dahil dito ay bumaba ang kanyang score mula 75 naging 65. Ginawa rin ito ni Oaison, kaya bumaba ng malaki ang score ng unang 4 na kalahok. Hanggang sa dumating ang ikalimang kalahok, prang kanyang sinabi na hindi niya gusto ang malaking papremyo, gusto lang niyang magbigay ng ilang salita sa kanyang asawa dahil ito ay nasa impyerno na ngayon. Tama, ang asawa niya ay ang takas, si Cheon-sin. Honey, ako ito, si Aison. Sigurado akong nagdurusa ka dyan. Kahit na dumalaw ka sa akin, hindi tayo magkikita. Humihingi ako ng tawad, hindi ko sinisisi ang desisyon mo. Alam kong ginawa mo iyan para sa akin. Kahit na makalimutan kita, maging parang isang bata, itinuturing mo pa rin akong parang prinsesa. Kapag narinig mong may magandang lugar, kahit saan pa man iyon, dadalhin mo ako. Kung gusto mo, gusto kong maging asawa mo ulit. Kailangan nating magkita muli, ha? Sa oras na iyon, aalagaan kita na parang isang prinsipe. Ang taos-pusong mga salita ng asawa ay nagpaiyak sa lahat ng manonood. Gayunpaman sa bahagi ng botohan, pinilit ni Oaison na sumenya sa pastor na huwag bumoto. Dahil sa kadahilanang ito, natalo ang asawa sa 1 puntos. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon ni Oaison, ang huli. Ngunit ang buhay niya ay walang lasa tulad ng isang mahabang serye ng drama na nakakaantok sa mga manonood. Nang makita niyang malapit nang huminto ang score sa 48, gumawa siya ng matapang na desisyon. Kasabay nito, si Misok ay tumatawa ng mahina dahil sa panaginip. Nagpinta siyang Dongmayong ng larawan. Sino itong taong ito? Siya si Tatay Nakjun. Kaya, sino itong taong ito? Siya si anak niyang Dongmayong. At sino itong taong ito? Siya ang nanay mo. Tandaan na hindi binanggit ng bata ang pangalan ng nanay. Ngunit si Misok ay naniniwala na nagkaroon sila ni Nakjun ng pag-ibig sa nakaraang buhay. Hindi sumagot si Nakjun. Para kay Oaison, naglabas siya ng huling desisyon na ikwento sa mga manonood ang buhay ng pastor. Isang 5 taong gulang na bata ang iniwan ng kanyang mga magulang sa malamig na taglamig. Ang huling alaala niya ay huminto rin doon. Ano ang pinakamasakit para sa batang iyon? Ang lamig ba o ang takot? Hindi, ito ay ang pananalig. Naniniwala ako na kahit medyo huli na, darating din ang aking ina para sunduin ako. Ang batang iyon na nag-iisang nagutom upang tuparin ang pangako na makikita ang kanyang ina sa tarangkahan ng simbahan ay naging isang pastor sa langit, naghihintay sa kanyang ina. Habang nagpupunas ng luha ang mga manonood, nagtataka ang tagapagpakilala. Anong koneksyon mayroon ang trahedyang buhay ng pastor sa kalahok na si Oaison? Ngayon, gusto kong husgahan ang babaeng naging ina niya. Ang iniwan ng kanyang 5 taong gulang na anak sa malamig na kalsada. Ang walang awang nagtaksil sa tiwala ng bata. Ang nagtangkang burahin ang kanyang anak sa alaala bago pa maglaho ang litrato ng anak niya. Si Oaison ay nagkasala. Nagkagulo ang mga manonood sa ibaba at si Oaison ay yumakap sa pastor at patuloy na humihingi ng tawad sa kanya. Kahit na inakala ng lahat na iyon ay totoo, alam ng binata na iyon ay isang kasinungalingan lamang. Sa huli, dahil sa mahusay na pag-arte, nakakuha ang dalawa ng 100 puntos. Gayunpaman, huwag kalimutang sa langit, hindi pinapayagan ang pagsisinungaling. Sa madaling salita, ang sinabi ni Oaison para makakuha ng puntos ay ang katotohanan. Kasabay nito, biglang naalaala ni Miso. Ang pangalan ng nanay niya ay Oaison. Ang aming niyang Dongmayong ay ang anak ko at ni Oaison. Sa wakas ay nabunyag ang pagkakakilanlan ni Miso. Hindi siya tao, hindi rin hayop kundi isang piraso ng nakalimutang damdamin ni Oaison. Ang sagisag ng matinding damdamin na siya ring sakit at kalungkutan na kailangang ilibing ni Oaison upang mabuhay. Karaniwang inililibing ng mga tao ang pinakamasakit at ayaw maalalang alaala sa kaibuturan ng kanilang subconscious. Ang piraso ng damdaming ito ni Oaison pagkatapos niyang pumunta sa langit dahil sa sobrang tindi ay naging anyong tao. Upang tuluyang maglaho, kailangan nito ang pag-unawa at pagmamahal ni Oaison. Lumalabas na si Oaison at ang batang pastor ay naging sikat na mag-ina sa langit matapos silang maging maswerte. Siyempre, pareho silang nag-isip na ang relasyon na ito ay peke lamang. Bukod pa rito, may isa pang ibinunyag ang bata. Sa katunayan, matagal na bago iyon, inihayag na ng direktor ng langit na karapat-dapat na siyang muling isilang. Ngunit dahil namatay siya sa edad na 5, labis siyang natakot, nag-aalala na kung muling isisilang, baka iwanan na naman siya ng kanyang mga magulang, kaya nag-aatubili siya hanggang ngayon. Ngayon ay malinaw na ang kanyang isip, gusto niyang mamuhay ng normal tulad ng iba, maging isang bata, at pagkatapos ay maging magulang ng isang tao. Mula sa pagkamuhi at ayaw makita, siya
ay naging kalmado. Hindi lang ang galit ang nawala, kundi pati ang pakiramdam ay naging payapa. Nang marinig ito, niyakap ni Oh Ai-son ang batang pastor. Patuloy na pinupuri siya sa paggawa ng tamang desisyon. Sinabi ni Yang Dong-mayong kay Misook ang kanyang tunay na pagkatao. Marahil dahil sa pagkaantig o dahil may naalaala ang kanyang sarili, nagulo ang mga alaala ni Miso. Lumitaw sa kanyang harapan ang mga imahe ng tatlong magkakaibang panahon. Yang Dong-mayong, kailangan mo talagang gawin iyon. Kung wala si Yang Dong-mayong, hindi mabubuhay ang nanay. Ang galing, nakakalakad na ang Yang Dong-mayong natin. Biglang naglaho si Misook sa harap ni Yang Dong-mayong. Ang asawa niya ay natrap sa pinakamalalim na alaala. Tiningnan niya ang salamin, patuloy na tinawag ang pangalan ni Oh Ai-son. Sa sandaling ito, ganap na na-assimilate si Misook, unti-unting lumalapit sa kanyang sarili. Naakit si Yang Dong-mayong sa isang laruang kotse sa tabi ng kalsada at nagpumilit na bilhin ito ng kanyang ina. Ginawa ni Oh Ai-son ang ginagawa ng sinumang magulang sa sitwasyong ito. Nakalayo na ng ilang hakbang si Oh Ai-son, ngunit hindi pa rin sumusunod si Yang Dong-mayong. Medyo nagalit siya at lumayo pa ng kaunti. Nang lumingon siya upang tingnan ang reaksyon ng kanyang anak, natuklasan niyang nawawala na ang anak niya. Tinawag ni Oh Ai-son ang pangalan ng kanyang anak, ngunit ang tunog ay parang bato na inihagi sa dagat, walang alon. Sa sandaling iyon, siya ay nataranta, napagtanto niyang naligaw ang kanyang anak. Labis siyang nagsisisi na hindi siya bumili ng laruan para sa kanyang anak. Sinubukan ni Oh Ai-son na kumalma, naalala niyang may tagpuan silang mag-ina, na kung sakaling magkahiwalay sila ay magkikita sila sa tanging pintuan ng simbahan sa bayan. Ngunit nang dumating siya sa lugar, hindi pa rin nakita ni Oh Ai-son si Yang Dong-mayong. Nagpunta ang mag-asawa sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat. Labis na sinisisi ni Oh Ai-son ang kanyang sarili. Iniisip na ang pagkawala ng kanyang anak ay kasalanan niya. Dahil sa labis na pagkamis sa kanyang anak, naging hindi matatag ang kanyang kaisipan. Hindi matiis ni Yang Dong-mayong na makita ang kanyang asawa na nagdurusa. Araw-araw siyang pumupunta sa istasyon ng pulisya upang pakiusapan ang pulis na inatasan sa kaso, si Gang Yeong-gu. Sa mungkahi ni Gang Yeong-gu, binigyan siya ni Yang Dong-mayong ng pera. Umaasa na bibigyan niya ng mas maraming pansin ang mga kaso ng 5 taong gulang na mga bata na nawawala. Hindi inaasahan, sa unang pagkakataon na nagbigay siya ng pera, ibinalik ito ni Gang Yeong-gu dahil sa tingin niya ay napakaliit para sa kanyang anak at nag-aalala rin para sa kanyang asawa. Napilitan si Yang Dong-mayong na dagdagan ang halaga ng pera. Sa oras na ito, si Oh Ai-son ay nahulog na sa isang estado ng paranoia. Iniisip na nakipagsabuatan ang kanyang asawa kay Gang Yeong-gu para ibenta ang kanilang anak. Inatake niya si Gang Yeong-gu sa gitna ng kalsada. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nagbitiw si Gang Yeong-gu. Ayon sa ibang mga pulis, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera at nagbakasyon sa ibang bansa. Noon lang napagtanto ni Yang Dong-mayong na naloko siya. Bago umalis sa istasyon ng pulisya, pinaalalahanan siya ng isang pulis na may mga taong nagdadala ng mga nawawalang bata sa mga ulilaan kapalit ng pera. Idinedeklara ng mga ulilaan ang mga batang ito na ulila para sa mga subsidyong pinansyal. At sa huli ay nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang pamilya para sa pag-ampon upang kumita. Tumakbo si Yang Dong-mayong sa lahat ng ulilaan sa bayan, ngunit hindi pa rin niya makita si Yang Dong-mayong. Kinagabihan, pauwi, nakita ni Yang Dong-mayong si Gang Yeong-gu. Kumapit siya sa kotse nito para tanungin kung ano ang totoo. Ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente siya. Nang magising si Yang Dong-mayong, kalahating taon na ang lumipas. Hindi lang niya natuklasan na paralisado ang kanyang mga binti, ngunit nakalimutan na rin ng kanyang asawa ang tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Marahil dahil ayaw niyang magdusa pa si Oh Ai-son sa masakit na alaala o dahil sa ibang dahilan, hindi na niya ito binanggit pa. Naalala ang kwentong ito, sinakal ni Misook si Oh Ai-son, pinipilit siyang ibalik ang kanyang anak. Sa sandaling ito, ang batang pastor, na malapit ng muling isilang, ay lumabas sa alaala. Nanay, ako ito. Ako ba ito? Pumunta ka sa simbahan noong araw na iyon. Hindi mo ako nakalimutan kailanman. Ayos lang po, Nay. Humihingi ako ng tawad, anak. Iniwan kita doon, siguro takot na takot ka, di ba? Sigurado akong gutom na gutom ka, di ba? Saan ka natulog? Sino ang kumuha sa iyo? Ayos lang, maaari mong sabihin sa akin, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Lumabas na noong araw na iyon, nagkunwari si Oh Ai-son na nagtatampo at umalis. Si Yang Dong-mayong ay susunod sana, ngunit naharangan ang kanyang paningin ng isang nagdaraan. Nagkataon na may isang taong nakasuot ng damit na katulad ni Oh Ai-son, kaya sinundan niya ito, ngunit hindi pala iyon ang kanyang ina. Sa sandaling ito, tuluyan ng naligaw si Yang Dong-mayong, ngunit naaalala niya ang kanyang pangako sa kanyang ina, kaya pumunta siya sa pintuan ng simbahan. Gayunpaman, bigla siyang natakot at tumakbo dahil sa isang asong kalye na biglang lumitaw. Ang asong ito ay ang walang pangalan na aso sa langit. Kaya, napalampas niya ang huling pagkakataon na makita ang kanyang ina. Noong gabing iyon, bumalik si Yang Dong-mayong sa pintuan ng simbahan. Ang nakita niya sa pagkakataong ito ay ang masamang pulis na si Gang Yeong-gu. Ibinenta ni Gang Yeong-gu si Yang Dong-mayong sa ulilaan. Habang naghihintay na matanggap ang subsidy at makipag-ugnayan sa pamilya na mag-aampon sa ibang bansa, ikinulong ng direktor ng ulilaan si Yang Dong-mayong sa isang bodega na walang pampainit. Napakakapal ng pag-ulan ng nyebe, ngunit hindi sarado ang bintana. Hindi kinaya ni Yang Dong-mayong ang matinding lamig. Pagkatapos marinig ang kwento ng kanyang anak, hindi napigilan ni Misook ang kanyang mga luha. Kasabay nito, ang negatibong enerhiya na naipon sa kanya ay umabot na sa limitasyon at maaaring sumabog anumang oras.
Inamin ng batang pastor na noong panahong iyon ay napakalamig niya, napakasakit, ngunit ngayon ay ayaw na niyang huminto doon. Kung patuloy na yayakapin ng ina ang obsesyon na ito, mananatili siyang 5 taong gulang na batang nawalan ng ina magpakailanman. Sa katunayan, kumupas na ang galit ng batang pastor simula nang makasama niya si Oh Ai-son sa katandaan. Araw-araw siyang nagdarasal na makita ang kanyang ina. Nang makita niya ang kanyang ina, ang pinakagusto niyang sabihin ay, humihingi ako ng tawad. Kung hindi siya nagpumilit na bilhin ni Oh Ai-son ng laruan, kung mas matapang lang siya, at kung tumupad siya sa pangako na maghintay sa simbahan, hindi sana nagdusa ng ganoon ang kanyang ina. Hinawakan ng batang pastor ang kamay ni Miso. Inamin na hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang malamig na gabing iyon sa bodega. Ngunit ang mas mahirap kalimutan ay ang mainit na yakap ng kanyang ina. Nang marinig ang mga salitang ito, ang pinaka hindi gustong banggitin na piraso ng damdamin ni Oh Ai-son ay naging mga sinag ng liwanag, naglaho sa harap ng lahat. Salamat sa pagprotekta mo sa akin. Huwag kang humingi ng tawad dahil nakalimutan mo ako o dahil wala kang nagawa para sa akin. Marami tayong ginawa ng magkasama sa langit, hindi ba? Talagang mamumuhay ako ng maayos, mamumuhay ng masaya, masaya hanggang sa makalimutan ko ang sakit na ito. Magkikita tayong muli sa ibang anyo. Siguradong makikilala natin ang isa't isa. Si Oh Ai-son, sa tulong ng mga kawani ng langit, ay pumasok sa panaginip ng kanyang anak na si Oh Jenny. Ang kanyang oras ay napakalimitado. Kailangang maipagsabi niya sa kanyang anak na babae ang paborito nilang numero sa loto bago magising ang bata. Gusto pa sanang balikan ni Oh Jenny ang nakaraan, ngunit agad itong pinutol ni Oh Ai-son. Ang paborito nilang numero sa loto ay 3, 7, 8, 9, 2, 4, 4, 4. Gayunpaman, si Oh Jenny ay hindi sensitibo sa mga numero simula pagkabata. Kahit ilang beses na inulit ni Oh Ai-son, hindi pa rin niya matandaan. Malapit nang matapos ang oras sa panaginip, kaya wala nang ibang paraan si Oh Ai-son kundi ulitin ang paborito nilang numero sa loto sa huling pagkakataon. Pagkatapos magsalita, nagising din si Oh Jenny. Naghatid ng magandang balita ang direktor ng langit. Karapat-dapat nang muling isilang si Oh Ai-son. Kasabay nito, muling isisilang din si Yang Dongmayong kasama niya. Malamang nahulaan na ninyo, hindi ito ang unang beses na muling isinilang ang dalawa. Ibinigay ng direktor ng langit kay Yang Dongmayong ang mga alaala ng nakaraang buhay niya. Pagkatapos niyang tingnan ng maigi, labis siyang nalungkot. Ang istasyon ng telebisyon sa langit, nang malaman na muling isisilang ang dalawa, ay lalo pang inanyayahan ang huwarang mag-asawa na ito na lumahok sa isang reality show. Natuwa si Oh Ai-son nang marinig niya ito, ngunit nag-aatubili si Yang Dongmayong, sinabi na hindi pa siya handang muling isilang. Hindi maintindihan ni Oh Ai-son kung bakit ganito ang iniisip ng kanyang asawa. Sa langit, hindi lang niya nakita ang kanyang ina at biyenan, kundi natagpuan din niya ang kanyang matagal nang nawawalang anak na resolba ang lahat ng mga problema sa buhay na ito. Ang gusto lang niyang gawin ay ang muling isilang kasama si Yang Dongmayong. Sa huli, naunawaan ni Yang Dongmayong ang damdamin ng kanyang asawa. Hindi lang pumayag na sumali sa reality show, kundi nangako ring muling isisilang kasama si Oh Ai-son. Gayunpaman, muling nilinlang ng lalaking ito ang kanyang asawa. Ang buhay na ito ay ang ika-negatibo 23 beses na naging mag-asawa sila. Pakiramdam niya ay oras na para tapusin ang relasyon na ito. Sa bawat buhay, nagdudulot lang siya ng pagdurusa sa kanya. Labis siyang nagsisisi, kaya palagi niyang iniisip na kung magkikita silang muli sa susunod na buhay, kailangan niyang tratuhin siya ng mabuti. Dapat niya itong tratuhin ng mas mabuti. Ngunit sa susunod na buhay, marahil dahil sa determinasyon na iyon ay patuloy siyang hinahanap, kaya nagdurusa ito kasama niya sa bawat buhay. Gusto niya na si Oh Ai-son ay magkaroon ng ibang buhay, isang buhay na wala siya. Tumingin si Oh Ai-son sa pintuan ng muling pagsilang. Alam na ni Oh Ai-son ang sagot, ngunit patuloy pa rin siyang nagtatanong. Kung dadaan na ako, hindi na ba kami magkikita ni Yang Dongmayong? Napakadalas na tayong nagkita. Siguro sawa na tayo, di ba? Hindi na ba kita makikita kailanman? Sobrang hirap ko na noong nakilala kita. Kahit na sigurado akong napilitan kang sabihin iyan, hindi naman masakit pakinggan. Humihingi ako ng tawad. Iniisip mo ba na kung sasabihin mo iyan ay papayag akong makasama ka pa? Nang itaas ni Oh Ai-son ang kanyang ulo, wala na si Yang Dongmayong. Parang nawalan siya ng isang bagay na napakahalaga, kahit anong iyak niya ay hindi niya makalimutan. Matagal siyang nakatayo roon si Oh Ai-son, marahil ay nasanay na sa kalungkutan. Sa wakas, lumakad din siya patungo sa pintuan ng reinkarnasyon. Walang katapusang masasayang sandali ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa huli, nagpatuloy siya sa susunod na buhay. Nang gabing iyon, nanood si Yang Dongmayong ng reality show. Tinanong ng host si Oh Ai-son sa susunod na buhay kung gusto pa ba niyang maging mag-asawa sila. Walang pag-aatubiling sumagot si Oh Ai-son ng kahit na hindi marunong maglambing ang kanyang asawa at sa huling kalahati ng kanyang buhay ay nakaratay at nangangailangan ng tagapag-alaga, siya pa rin ang nag-iisang lalaki niya. Bukod pa rito, naniniwala si Oh Ai-son na pareho ang iniisip niyang Dongmayong. Nang malapit na siyang mamatay, ganoon din ang naisip niya, naniniwala na susunduin siya ng kanyang asawa. Ngunit ang sumundo sa akin ay ang sugo ng impyerno, tulad ng saksi. Mabilis lumipas ang panahon, 100 taon na ang nakalipas sa isang kisap mata. Ang buhay ni Oh Ai-son ay muling humantong sa pagtatapos. Sa buhay na ito, siya ay isang artista at
at namuhay ng walang asawa sa buong buhay niya. Lahat ng dumating para ihatid siya ay ang kanyang mga estudyante. Isang malakas na sinag ng liwanag ang biglang sumikat sa silid ng ospital. Si Andong Mayong, na ngayon ay direktor na ng langit, ay lumapit sa kanya. Sa tingin ko, hindi pa rin ako mabubuhay nang wala ka. Kapag ang kaluluwa ay muling isinilang, may ilan na nagdadala ng mga alaala ng nakaraang buhay. Lumabas ka na, alam ko na ang lahat. Nahirapan akong hanapin siya. Maaari mo ba akong pahintulutang makita ang aking anak na babae ng isa pang beses bago burahin ang aking mga alaala? Ang trabaho ng sugo ng langit ay kasama ang pagtanggal ng mga alaalang ito upang mapanatili ang katatagan ng mundo ng tao. Sinabi ni Oh Aison sa reality show sa langit na ang pagsubok sa iba't ibang papel ay parang nabuhay muli. Dinala ni Oh Jenny ang tiket sa loto na may numerong ipinangarap ni Oh Aison sa tindahan ng loto. Nang bibili na sana siya, ginambala siya ng isang umutang. Hindi bumili si Oh Jenny ng tiket sa loto, kundi hinabol ang umutang para kolektahin ang pera. Bilang resulta, hindi siya nanalo ng premyo. Ang buhay ay parang pelikulang pinanood mo lang, may mga pag-angat at pagbaba, mga saya at kalungkutan. Salamat sa paglalaan ng iyong mahalagang oras upang maranasan ang mga sandaling iyon kasama namin sa pagtawa, pag-iyak at pagmumuni-muni ng magkasama. Sa buong paglalakbay ng mga tauhan, sana ay pukawin sa iyo ng kwentong ito ang sarili mong mga kaisipan, sarili mong mga damdamin tungkol sa buhay at sa mga mabubuting bagay na palaging naroroon sa paligid natin.